Kexin, uminom ka pa ng kaunti ano? Huwag, President Liu. Hindi ko na talaga kayang uminom. Malalasing na ako kung iinom pa ako. Ay naku, hindi ba't mas maganda kung malasing ka? Kapag lasing ka na, pupunta tayo sa hotel. Sino-sino may sabing sasama ako sa'yo sa hotel? Kexin, iinom ka ba o hindi? Ikaw lumayo ka sa akin. Lan Kexin, umanda ka sa akin. Hindi mo ako matatakasan ngayong gabi. Hello? Yes, you? Hindi ba't sabi mo isasalubungin mo ako? Nandito na ako sa Emperor Grand Hotel. Nasaan ka na? Ano? Ikaw ba ang tinawagan kong driver? Anong driver? Alis na, bilis! Baka nagkakamali ka lang, miss? Hoy, huwag kang susuka sa kotse ko. Huwag ka ng maraming daldal. Irereklamo kita kapag hindi ka pa umalis. Hoy, miss. Hoy, miss. Sandali, saan ka ba nakatira? Hello? Hi. Hoy, miss, hoy, dahan-dahan lang. Ang init. Hoy. Miss, ikaw. Ang init. Sandali, miss. Miss, umayos ka naman. Miss. Tulungan mo akong magtanggal nito. Tutulungan kita? Teka. Sandali. Miss, wag kang ganyan. Hoy. Sino ka? Aray-aray ko po. Anong ginagawa mo sa kama ko? Sasabihin ko sa'yo, kailangan ba talagang gamitan ng ganyang kalakas na puwersa? Huy! Kagabi ay lasing na lasing ka at pumasok sa kotse ko. Sa kabutihan ng loob ko ay hinatid kita, pero itinuring mo lang akong parang driver, tapos nasukahan mo pa ang kotse ko, at pilit mo pa akong hinaras kagabi. Kagabi? Kami ng tagapagmana ng Tiansheng Group na si Liu Fang ay nag-usap tungkol sa malaking proyekto sa hotel. At pagkatapos ay pinainom nila ako ng 3 hanggang 5 bote ng alak, hanggang sa nagsimulang uminog ang paningin ko. Gusto lang akong samantalahin ng walang hiyang iyon habang lasing ako, at balak niya akong gawan ng masama. Nakakainis? Oy, Eh di, ibig sabihin ay sinamantala mo rin ang pagkakataon? Ikaw? Hinaras mo rin ako! pinagsasamantalahan ko ang sitwasyon? Isa akong mabuting lalaki. Sa ginawa mo sa akin kagabi, kanino ako dapat magreklamo? Ikaw. Ang unang pagkakataon ko, naibigay ko lang sa isang estranghero. At ako pa ang namilit na makasama siya? Napakagulo talaga nito. Hayes? Ano? Pananagutan mo naman ako, di ba? Pananagutan? Anong kalokohan yan? Dapat ay ikaw ang managot sa akin. Teka. Hindi. Naku, anong ginagawa mo? Heto ang 5,000 dolyar. Kunin mo. Ilihim mo na lang ang nangyaring ito. Tayo lang dapat ang makaalam. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Sandali. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo akong paalisin sa halagang 5,000 dolyar lang. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko kagabi, 5,000 dolyar lang ang halaga ko? Ikaw walang hiya ka. Bastos. Hoy, Anong pangalan mo? Li Xiangyang. Bakit? Gusto mo na bang magpakasal sa akin? Ikaw? Napakakapal talaga ng mukha mo. Gumamit ka ba niyan kagabi? Anong yan? Hoy, babae ka ba talaga? Saan ka nakatingin? Li Xiangyang, babalaan kita. Ako si pamilyang Lani Kalawang binibinilang Kexin. Huwag mo nang ipakita uli ang mukha mo sa akin. Hello, Lolo? Ano? Si Liu Fang ay inaanyayahan ako para sa tanghalian upang pag-usapan ng pakikipagtulungan? Sige. Naintindihan ko na po. Liu Fang? Hindi ako naniniwala na ngayong dirikang araw ay may magagawa ka pa sa akin. Lan Kexin? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako si Supreme Master of Supreme Hall ang magbabantay sa iyo. Nagbibigay pugay po kay kataas-taas ang Panginoon. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na ito ay Long City, hindi South Territory. Huwag kayong basta-basta lumuluhod. Aakalain ng mga tao na umaarte lang kayo. Kayo ang pinuno ng nangungunang organisasyong pangkalakalan sa buong mundo, ang Panginoon ng Supreme Palace, na may hawak sa kalahati ng kayamanan ng mundo. Ngayong nagbalik na kayo sa inyong pinagmulan.
Bakit hindi kayo tumuloy sa marangyang villa na inihanda ko para sa inyo at kailangang manatili sa ganitong klaseng lugar? Dito kami ng nanay ko. Tumira mula bata pa ako? Hindi ito mas masahol pa sa kahit anong marangyang palasyo na inihanda nyo? Pero kataas-taas ang Panginoon, hindi po ligtas na mag-isa kayo rito. Nabalitaan ko na hindi kayo sumipot sa handaan kagabi at sumama kayo sa isang magandang babae. Anong masamang mangyayari sa akin? Siya nga pala, tulungan mo akong imbestigahan. Ang anak ng pamilyang Lan na si Lan Kexin. Kung walang magiging problema, siya na ang magiging donya ng Supreme Pavilion. Donya? Kailangan pa ba ni kataas-taas ang Panginoon na gamitin ang impormasyon ng Supreme Pavilion? Mayroon pa ba rito sa mundo na babaeng hindi mo kayang makuha? Huwag ka nang madaldal, asikasuhin mo na agad yan. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko nang makita ang lahat ng detalye tungkol kay Lan Kexin. Masusunod po, kataas-taas ang Panginoon. Lan Kexin, nakapagtapos sa AA University, isang magandang CEO na mabilis kumilos, walang naging karelasyon dati. Kaya kagabi, Yeshu, nasaan si Lan Kexin ngayon? Miss Lan ay kasama si Tiansheng Group at ang Young Master Liu Fang para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Sige, naiintindihan ko na. Makaaalis ka na. Masusunod po, Panginoon. Kayong mga inutil. Kahapon, kahit isang lasing na babae lang ay hindi nyo pa nahuli. Mas maigi pang mag-alaga na lang ako ng aso kaysa sa inyo. Kasalanan po namin. Young Master, 30 minuto na ang nakalilipas. Ang babaeng iyon na si Lan Kexin, maglalakas loob pa kaya siyang bumalik? Pero sigurado akong darating siya dahil ang proyektong ito ang huling pag-asa ng pamilyang Lan. Oh, si Kexin pala, dumating ka rin. Halika, maupo ka muna, uminom muna tayo ng ilang baso. President Liu, nandito tayo para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Hindi makabubuti kung malalasing tayo at mawawala sa focus. Hala, maging ako ay para sa iyo na. Anong ikinatatakot mo? Liu Fang, huwag mong isiping hindi ko alam ang pinaplano mo. Ayaw ko na sa proyektong ito. Hoy, wala kang hiya, Liu Fang. Nakatakas ka nung isang araw, pero ngayon hindi ka na makaliligtas sa mga kamay ko. Kung sasama ka lang sa akin ngayong gabi, kahit anong proyektong gusto mo, ay ibibigay ko sa iyo. Sa tingin ko ay pumayag ka na sa akin. Nangahas kang galawin ng babae ko, humanda ka. Liu Fang, wala kang hiya. Sino ka bang bata ka? Naglakas loob kang sirain ang diskarte ni Liu Fang? Siya ang fiancé ko. Fiancé? Haha, ito lang. Naka-shorts lang at tsinelas. Tapos sasabihin mong fiancé. Hahaha. Li Xiangyang, tara na, alis na tayo. Harangin niyo siya. Liu Fang, ano bang binabalak mo? Huwag kang gagalaw. Anong trabaho nitong lalaking to? Ang trabaho ko, wala kang karapatang malaman. Wala raw karapatang malaman. Sa tingin ko, isa ka lang standby at walang silbi. Hahaha, sinasabi ko sa'yo, hiwalayan mo na agad ang lalaking tong palamunin at sumama ka na lang sa akin. Kung sino ang makakasama ko ay walang kinalaman sa'yo. Itong lalaking to. Ang payat-payat, hindi ko alam kung may ibubuga ba siya pagdating sa kama. Hahaha. Naglakas loob kang sabihing wala akong silbi. Tatapusin kita. Oh, lalaban ka pa talaga. Tss, Tigil, sino ka naman? naglakas loob kang bastusin ang ating pinuno. Paparusahan ka namin ng matindi. Ikaw. Yeshu, bakit kayo naririto? Opo. Siya po ba si sister-in-law? Yeshu, sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na kumilos ng mag-isa? Ako po. Mahal na pinuno, ginagawa ko po ito para matulungan kayong makuha agad ang asawa nyo at para makabalik na kayo sa Supreme Palace. Ilang beses ko na bang sasabihin sa iyo na wala akong balak na pamunuan ang Supreme Palace ngayon? Pero nagpadala na ako ng mensahe sa lahat. Ang mga makapangyarihang tao sa mundo ay mabilis na papunta sa Long City. Bukod doon, gusto nilang lahat na magbigay galang sa mahal na pinuno. Di ba sinabi ko na sa iyo, maging mapagkumbaba ka lang. Kailangan ko pa bang hilahin ang tenga mo para makinig ka? Umalis ka na sa harap ko. Sige na, aalis na ako ngayon. Ha. Lord Supreme ka pa. Ako nga, parang Diyos na rito. Kumuha ka lang ng extra para umakting dito? Sa tingin mo ba, hindi kita tuturuan ng leksyon? Hindi ka naniniwala? Ang kinuha mong aktor ay masyadong OA. Sinong maniniwala riyan? Hindi ka rin naniniwala? Si Yeshu talaga, kailangan talagang gumawa ng ganito kalaking eksena. Isang aktor lang pala, uwad na fiancé. Kexin, pinapayuhan kita, sumama ka na sa akin. Kexin, halikan mo lang ako ng isa. Sisiguraduhin ko na lahat ng negosyo sa Tiansheng Group ay mapupunta sa pamilyang Lan ninyo. Gusto mo pang halikan ng babae ko? Ikaw na ang pinakamayabang na taong nakilala ko. Talagang wala kang alam sa kakayahan mo. Narito, ang $2,000.
Pagkatapos bayaran ng aktor, lumayas ka na sa harap ko hanggat maaari. Sino ka ba sa akala mo? Hindi ka karapat-dapat na hamunin ako. Ikaw, ano pang tinatanga-tanga nyo? Hawakan nyo siya. Lumayo ka kay Lan Kexin, kung hindi, ang pamilyang Liu ay mawawala na sa Long City. Hinahamon mo ba ako? Sinasabi ko sa'yo, sisiguraduhin kong sa Long City ay hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw bukas. Ang lakas pa rin ng loob mong sumagot. Li Xiangyang, hayaan mo na. Hahayaan na lang natin? Baka isipin ng lahat na kaya na nilang banggain ako sa hinaharap. Sige, sige. Pakawalan nyo ako! Pakawalan nyo ako! Pakawalan nyo ako! Sige, papakawalan kita. Pero paano ang kontrata ng pamilyang Lan? Sige, sige. Pipirmahan ko na. Kayong mga tao dyan, bilisan nyo at dalhin dito ang kontrata. Ayos na, wifey. Huwag mo akong tawaging wifey. Bakit hindi? Hindi ba wifey na kita? Sabi mo nga di ba, ako ang fiancé mo? Tsaka, may nangyari na sa atin? Kaya bakit hindi kita pwedeng tawaging wifey? Ibig Yung sabihin ba nangyari noon yun? ay, nakuha mo na ang gusto mo tapos tataguan mo na lang ako? Dahil ba doon ay kailangang wifey na agad ang tawag mo? Hais, tara na. Salamat nga pala. Dahil tinulungan mo ako, at dahil din sa'yo kaya nakuha ang kontratang ito. Kaya lang, nakakatakot ang Tiansheng Group dahil sa ugali nila. Siguradong hindi sila titigil ng ganoon na lang. Pamilya naman tayo kaya huwag ka nang magpasalamat. Ibigay mo na lang sa akin ang maraming anak. Ang taas ng pangarap mo. Narito ang $100,000. Walang password yan. Sapat na yan para sa gastusin mo muna. Seryoso ka ba, wifey? Papaalisin mo na lang ako ng ganito? Ay naku, Hindi mo ba alam na nakikipagbiruan lang ako? may 3 patakaran ako para sa iyo. Una, huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot. Pangalawa, siguraduhin mong mawawala si pamilyang Liu sa Long City, kasama na pati ang pagbagsak ng Tiansheng Group. Pangatlo, sabihan ng malalaking kumpanya sa ibang bansa na bigyan ang Lan Kexin ng mga proyektong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Pero pag-aari niyo po ang Tiansheng Group, di ba? Talaga po bang pababagsakin niyo ang sarili niyong negosyo? Anong nangyari? Noong 3 taon na ang nakakalipas, maraming nangyari noon. Kaka-acquire lang ng Tiansheng Group sa Supreme Palace at ako si Yeshu, ang mula sa Tiansheng Group, na siyang may kontrol sa likod nito, habang kayo naman po ang pinaka-boss. Oh? Magkano ang market value nito? $5 bilyong po. Maliit na halaga lang po. 5 bilyon lang pero hinayaan mo pa rin pumasok sa Supreme Palace? Ngayon, wala na bang takot pumasok sa Supreme Palace kahit wala pang $100 bilyong ang market value? Wala lang po akong ginagawa kaya kumuha lang ako ng maliliit na negosyo. Sige na, mag-ingat ka na sa susunod kapag kumukuha ka ng mga tauhan. Gawin natin ito. Kung ano man ang mangyayari sa pamilyang Liu, hayaan nating si Lan Kexin ang magdesisyon. Tungkol naman sa Tiansheng Group, ibigay mo na rin iyan bilang regalo kay Lan Kexin. Naintindihan ko po. Aasikasuhin ko na po agad. Ako naman ay kakain muna ng tanghalian. Gutom na ako. Li Xiangyang? Huy, Lutaw. Uy, lumang kaklase. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Oo nga, matagal na. Nabalitaan ko na para magkapera pang gamot sa nanay mo. Pumunta ka pa sa ibang bansa para magmina ng uling. Akala ko ba ay wala ka na? Magmina sa ibang bansa? Saka wala na ako? Ha ha ha. Hoy, anong ginagawa mo? Ang dumi-dumi. Li Xiangyang. Sa harap ng maraming tao, pwede bang ayusin mo ang itsura mo? Ang damit ng girlfriend ko? Nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Kaya mo bang bayaran yan? Nadumihan lang naman ang damit? Lalabhan lang yan. Halika rito. Maupo ka. Bilang magkaklase noon, matagal din tayong hindi nagkita, magkwentuhan muna tayo. Magkwentuhan? Li Xiangyang? Anong trabaho mo ngayon? Hay, ako ba? Balak ko na mag-early retirement para makasama ko ang asawa ko sa bahay. Pinaganda mo pa ang pagsabi na palamunin ka lang. May bahay ka ba? May kotse ka ba? Doon pa rin ako nakatira sa dati. Doon sa... Sige na, sige na. Ngayon ay isa na akong boss sa ilalim ng Tiansheng Group sa kumpanyang general manager. Ang isang mababang tao na katulad mo, hindi nararapat na makipag-usap sa akin. Sinasabi mo bang mababa ako? Lutaw, magkaklase naman tayo noon. Hindi na kailangan ganyan, di ba? Nakasuot ka lang ng mga mumurahing damit. Ang buong suot mo ay hindi man lang aabot sa $200 at may mukha ka pang magsabing kaklase kita. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hay, Lutao, inisip ko pa naman na dahil magkaklase naman tayo dati,
Kung magkaroon man tayo ng problema sa hinaharap, ay magtutulungan pa tayo. Pero base sa nangyayari ngayon, mukhang hindi na iyon kailangan. Tulungan mo ako? Hoy, Li Xiangyang. Kung wala kang salamin, mahiya ka naman sa sarili mo. Ano ka ba talaga? Napakahusay mo talagang magmalaki sa sarili mo. Sige na, busog na ako. Boss, Teka lang, Li Xiangyang. Paano naman yung utang mong $2,000? Bayaran mo. Naaalala ko ang lahat ng iyon ng malinaw. Ang $2,000 na yon hanggang ngayon, malamang ay nasa $100,000 na ang halaga niyan, di ba? teka. Kailan pa ako nagkautang sa'yo ng $2,000? Noong nagkasakit ang nanay mo, pumunta ka sa bahay namin para manghingi ng $2,000. Nakalimutan mo na ba? Pero tanda ko iyon ng malinaw. Kung hindi ako nagkakamali, ang $2,000 na iyon ay pambayad pinsala sa tatay ko nang maaksidente siya sa construction site nyo, di ba? Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Sandali. Kung hindi ka magbabayad ng utang ngayon, huwag kang aasa na makakalabas ka ng pintong ito. Magkano po ba ang utang niya sa inyo? Sino ka ba? Si Li Xiangyang, siya ang mapapangasawa ko. Magkano ang utang niya sa iyo? Ako na ang magbabayad. Wife, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Wala akong utang sa kanya. Aba, Li Xiangyang. Kaya naman pala ang yabang mo. Nakabingwit ka nga pala ng mayamang babae. May utang ka sa aking $100,000. Magbayad ka na. Layas, wag na wag ka nang magpapakita sa kanya uli. Teka, totoo ba ito? Wala talaga akong utang sa kanya. Bakit mo siya binigyan ng pera? Inapi ka na niya ng ganoon? Matitiis mo pa ba yon? Lalaki ka ba talaga? Grabe, kung lalaki ba talaga ako? Hindi ba't napatunayan mo na yon? Ikaw? Talagang mapurolo ka. Wala talagang matino sa mga lalaki. Ang isang mayamang binibining tulad mo? Anong ginagawa rito sa maliit na kainan ng pansit? Ibig bang sabihin nito? Ay sobrang nangulila ka sa akin, kaya pinuntahan mo ako? Ikaw? Parang kailangan mo ng pera, di ba? Kailangan mo ba ng pera? Hindi. Mukha ba akong nangangailangan ng pera? $100,000? Gagawin mo ba? Alam mo ba na sa paraan ng pagsasalita mong iyan, madaling makapag-isip ng kung ano-ano ang mga tao? Baka magkaroon sila ng maling akala. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero mayroon akong gustong ipatulo sa'yo. Madali lang iyan. Tara na, sa labas na tayo mag-usap. Bakit parang apurado kang makita ako? Anong problema? Ang lolo ko, sabi niya kailangan kanyang makita, kung hindi ay itatakwil na niya ako. Sigurado dahil ito, sa takot na may nagawang mali sa kontrata, laban kay Liu Fang. Tulungan mo na ako sa pagkakataong ito. Kausapin mo na ang lolo ko. Ako. Sige, tayo na. Ako na ang bahalang mag-ayos niyan para sa'yo. Lolo, narito na ako. Sige. Oh, ikaw ba yung peke na kinuha ni Kexin? Lolo, ang pangalan ko ay Li Xiangyang, hindi ako peke. Wala akong pakialam kung sino ka man. Napakalakas ng loob mo. Nagawa mong saktan si Young Master Liu Fang. Binigyan mo ng malaking problema ang pamilya namin. Lolo, siya ang unang nagtangkang gumawa ng masama kay Kexin, at ang ginawa ko sa kanya ay mabait pa kumpara sa dapat sa kanya. Manahimik ka. Ang mga usapin sa pamilya namin ay walang karapatang pakialaman ng isang tulad mong tagalabas. Ay naku, lolo, huminahon po muna kayo. Tungkol sa kontratang ito, kung hindi talaga para sa atin, pabayaan na lang po natin. Anong malay mo? Ang buong pamilyang Lan umaasa sa kontratang ito para mabuhay. At si Master Liu Fang ay isang pambihirang tao. Noong magkasama na kayo ng maayos, ay bigla niya itong sinira. Anong gagawin natin ngayon? Oh, anong nakapagdala sa inyo rito? Wala kaming kinalaman sa nangyari ngayon. At hinding-hindi, hahayaan na maagrabyado kayo ng ganoon. Ang may sala na iyon ay hinding-hindi namin kilala. Ngayon, inaanunsyo ko na lahat ng pagmamayari ng Tiansheng Group ay ibinibigay ko na sa Lan Kexin nang walang kapalit. Ibibigay sa akin? Ha ha ha, President Liu. Ang ibig mo bang sabihin ay ibibigay mo ang napakalaking negosyong ito nang walang kondisyon sa ate ko? Oo, Tumahimik ka, Young Master Liu. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? taos puso po akong nagsisisi. Umaasa ako na mapatawad ako ni President Lan. Sige, sige, sige.
Pinatatawad ka na namin. Hindi sapat na ikaw ang magpatawad. Dapat si President Lan mismo ang magpatawad sa akin. Sige na nga. Kahit na walang hiya ang mga ginawa ni Liu Fang, dahil nagsorry ka naman ng kusa, papalagpasin ko na ito. Salamat, maraming salamat sa iyo, President Lan. Salamat, President Lan. Napakabuti mo talaga. Maraming salamat, President Lan. Sinasabi ko sa iyo, siya ang babaeng pinili ng isang malaking boss, kaya mas mabuting huwag mo siyang pangarapin. Dahil kung hindi, hindi tayo matatapos. Napakaganda ng mood ko ngayon. Dahil sa ingranding handaan para kay pamilyang Lan. Magpakasaya tayo at uminom hanggang sa malasing. Tungkol naman sa peking ito, itapon niyo siya palabas. Walang utang na loob ang matandang ito. Ang pagbigay ng Tianxiang Group kay pamilyang Lan ay dahil lahat sa akin. Sa totoo lang, ako ang tunay na makapangyarihang boss at gusto ko si Lan Kexin. Hindi mo ba alam ang sinasabi mo? Mga tao, palayasin niyo siya. Nagbibigay-pugay po kay kataas-taasang Panginoon. Kataas-taasang Panginoon, Ito na naman ba ang pakulo mo? Kung ganoon, papaalisin ko na sila. Ay, wag naman po. Ay, sir. Kayo po ang magulang ng ikakasal, di ba? Heto po ang listahan ng dote. Pakitingnan po. At pumili po kayo ng magandang araw para sa pagpapakasal. pagpapakasal. Sino ka ba? Nakalimutan kong magpakilala, ako ang kinatawan ni kataas-taasang Panginoon na. Tama na yan. Isang marangyang yate. 100 pribadong helicopter. 100 malalaking eroplano. 500 ektarya ng pribadong lupain. 50 pribadong isla. 100 tonelada ng ginto. Tingin mo ba sa akin ay uto-uto? Lumayas ka. Matanda na. Huwag po kayong masyadong mabigla. Para po sa amin, maliit na bagay lang po ang lahat ng ito. Saan ba galing ang mga taong ito? Bakit ka ba umaarte dito sa harap ko, pamilyang Lan? Umalis ka na dito. Sandali lang po, matanda na. Andito po kami para sa isang alok ng kasal. Tapos ka na ba? Huwag kang magpahiya dito. Kung hindi kayo naniniwala, sir, gusto nyo bang ipakuha ko yung eroplano at dalhin dito pati na yung yate? Sa tingin nyo po, maaari? Walang maaari. Bibigyan kita ng 5 segundo para mawala sa paningin ko. Kung hindi ay umalis ka na. Ano na naman bang nangyayari dito? Aalis na lang ba siya ng ganoon? Ang mga baliw na iyan, pwedeng pumunta kailanman nila gusto. Maayos ang timpla ko ngayong araw. Bigyan siya ng pagkain, pagkatapos kumain, ay paalisin na siya. Lolo, siya ang magiging asawa ko pagdating ng panahon. Bakit mo siya tinatawag na baliw? Peke siya, bakit mo siya tatawaging asawa? Nagdala ang lalaking ito ng mga artista dito sa bahay para umarte. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Lolo, wag po kayong mag-alala. Alam ko po ang ginagawa ko. Hindi ba may appointment po kayo? Sa kapitbahay nating si Tito Leo para maglaro ng chess? Sige na po, pumunta na kayo. Habang mas gwapo ang isang lalaki, mas lalo itong manloloko. Kailangan mong mag-ingat. Kexin. Oras na para bumangon. Ngayon ang araw ng pagpunta mo sa Tianxiang Group bilang bagong CEO sa unang araw mo, kaya hindi ka na dapat magpuyat. Bakit may 4 na binti rito? At bakit may balahibo? Kexin, sino ang lalaking ito sa kama mo? Anong lalaki po? Tingnan mo kaya. Ah, Li Xiangyang. Anong problema, mahal ko? Hindi ba sabi ko sa sahig ka lang matulog? Bakit napunta ka rito? Masyado kang naging agresibo kagabi. Hindi na kita napigilan. Ay naku. Kasalanan mo dahil hindi ka natulog ng maayos kagabi. Sinisipa mo kasi ang kumot at gusto lang sana kitang kumutan uli. Pero bigla mo na lang akong niyakap ng mahigpit. Kaya hindi na ako nakawala. Umalis ka nga rito. Nagtabi kayong matulog kagabi? Hindi po sa ganoong paraan, Lolo. Siya? Kahit noong isang gabi, ay hindi rin nakatulog ng maayos. Magkasama rin kayo noong isang gabi? Hindi. Lumayas ka dito. Aray. Aray. Ay sus, Li Xiangyang, ikaw. Nasayang lang ang binayad ko para manahimik ka. May lakas ka ng loob, bata. Nahamakin ang apo ko. Lumabas ka diyan. Lolo, wala po siyang kinalaman sa nangyari nung isang araw. Kasalanan po iyon ni Liu Fang. Nilasing niya ako, kaya... Tumahimik ka. Wendong, parusahan mo ang lalaking iyan. Lolo? Basura. Noon pa kita hindi gusto.
Ako. Ikaw. Hello? May malaking problema. May anomalya sa pananalapi ng Tianxiang Group. Huwag nating pag-usapan ang 5 bilyong dolyar na halaga ng kumpanya dahil kahit 1 milyong dolyar ay wala sa kanila. Hindi mabayaran ang mga utang at hindi makuha ang mga pautang sa iba. Isang walang kwentang kumpanya na lang ito. Ang utang. Magkano lahat? 5 bilyong dolyar po. Kaya naman pala ibinigay nila sa atin ang kumpanya. Dahil ito ay isang patibong para mahulog tayong lahat doon. May paraan pa ba para maayos ito? Ibalik na natin ngayon ang grupo kay Liu Fang. Sa tingin mo ba ay pwede pa iyon? Hindi na mahanap si Liu Fang, hindi na rin pumaabot ang numero niya. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi mo sana kinalaban si Liu Fang, ang ating pamilyang Lan ay hindi masasangkot sa gulong ito. Hay naku, tapos na ang lahat. Hindi ko po sinasadya, Lolo. Hindi mo sinasadya? Dahil sa wala kang alam, dapat kang parusahan. Lolo, kaya kong iligtas ang pamilyang Lan? Kaya mong iligtas ang pamilyang Lan? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 5 bilyong dolyar? Kaya niyan durugin ang 100 taong tulad mo. Ganito na lang, mangangako ako sa inyo, kapag hindi ko na iligtas ang pamilyang Lan, kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Sige, kung maaari, kakakalimutan ko na ang lahat ng nangyari. Meron pa akong isang hiling. Gusto kong pakasalan si Lan Kexin. Ayokong makitang umiiyak ang babae ko. Gusto ko lang siyang makitang nakangiti. Kung papayag ka, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Ang kakatwang aktor na ito, mukhang seryoso nga. Kexin, hintayin mo ako sandali. Hoy, Li Xiangyang, maghintay ka muna. Li Xiangyang, maghintay ka sabi. Ayan, bakit mo pa ako hinabol, asawa ko? Namiss mo ba ako agad? Paano ka nakipagpustahan sa aking lolo? 5 bilyong dolyar iyon. Hay nako, isang tawag lang yon? Sus, kayong mga aktor, bakit ang hilig nyo sa panaginip ng gising at ang hilig nyo ring magyabang? Sige nga, patunayan mo sa akin. Naputulan na ng load, asawa ko. Ito lang? Gusto mo pa ring iligtas ang ating pamilyang Lan? Heto, itype mo rito ang numero mo. Nang makilala kita, naging malas na talaga ang buhay ko. Maliban sa napasama ako rito, kailangan pa kitang loadan? Natanggap ko na, asawa ko. Li Xiangyang, hindi ba binigyan kita ng 100,000 dolyar? Gamitin mo iyan para umalis sa Long City. Total ay hindi naman naniniwala ang lolo ko sa iyo. Hay, asawa ko. Magtiwala ka sa akin, siguradong maililigtas kita. Sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Sino yan? Hindi ko inaasahan ang pagdating ninyo, dakilang pinuno. Pwede bang huwag kang laging lumuluhod sa harap ko? Pasensya na, basta nakikita kita. Mahal na pinuno, parang hindi ako komportable kapag hindi ako nakaluhod. Tingin ko ay may problema na ang utak mo. Sige na, maupo ka na. Bakit may utang na 5 bilyong dolyar si Tianxiang Group? Hindi ko rin alam, pero ilang buwan na ang nakakaraan. Noong malaman ni Liu Fang ang pagkatao ko, binigyan niya ako ng 5 bilyong dolyar. Pagkatapos, pumayag na akong pasamahin siya sa Supreme Palace. Pakiusap kataas-taas ang Panginoon, huminahon po kayo. Dahil lang sa 5 bilyong dolyar ay tinanggap mo na siyang tauhan? Sige, nangyari na ang nangyari. Pero sa susunod, mag-ingat ka sa pagpili ng mga tauhan mo. Salamat po kataas-taas ang Panginoon. Ngayon, ano na po ang susunod nating gagawin? Ang mga ari-arian ng Tianxiang Group, kahit wala sila sa top 5, ay may malaking potensyal pa rin sila. Bilhin mo iyon at ibigay kay Lan Kexin. Kataas-taas ang Panginoon. Ang totoo, ako rin ang may-ari ng kumpanyang iyon. Mas madali pala kung ganoon, ibigay mo na iyan kay Lan Kexin? Walang problema po. Nagtataka ako. Biglang naayos ng perpekto ang lahat. At sabi rin ng lolo ko ay gusto kanyang makita. Pero huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi kanya gagawa ng gulo ngayon. Sige, papunta na ako riyan. Ang batang ito, napakabilis talaga niyang kumilos. Hay, parang panaginip lang ang lahat. Sa loob lang ng hindi aabot sa kalahating araw, namuhunan na
ang Tianxing Group bilang stockholder at ginawa pa tayong mga pangunahing stockholder. Tapos ay sadyang itinalaga ka pa para maging presidente. Lolo, sa tingin niyo po, sino ba talaga ang nakalutas nito? Malalaman mo rin agad. Matandang Ginoo, maayos na po ang lahat. Para sa kasal namin ni Kexin, pwede na ba tayong pumili ng magandang petsa? Ipinatawag kita ngayon para tuluyan ng lumayo kay Kexin at siguraduhin mong mananatiling lihim ang bagay na ito. Yung ginawa mong pagpahiya sa akin, naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Lumuhod ka muna at humingi ng tawad sa akin. At pagkatapos ay dumaan ka sa pagitan ng mga binti ko. Lolo, hindi ba sabi niyo kapag hindi ito tungkol kay Li Xiangyang, ay hindi niyo na siya pakikialaman? Huwag ka nang makialam dito. Li Xiangyang, wala ka na ba talagang hiya? Kung hindi ko nilapitan ang mabuting kaibigan kong si Young Master Feng, at hindi dahil sa kanya, malamang ay nabigo na tayo sa bagay na ito. Naintindihan mo ba? Ang apo ko at si Sir Pamilyang Feng ang mga tunay na may gawa nito at wala kang kinalaman dito kahit kaunti. Wendong, turuan mo siya ng leksyon. Tawagan mo ang kaibigan mong si Young Master Feng para malaman natin kung ano ang totoong nangyari. Ha, Young Master Feng. Young Master Feng. Tungkol sa pagpasok ng pamilyang Lan sa Tianxing Group, ikaw ba ang nag-ayos nito, di ba? Ano? Kung ganoon, sino ang gumawa niyan? Isang misteryosong tao. Kexin, meron ka bang dinidate ngayon? Bilis, ikuwento mo na kay Lolo. Kasama ko, ayos na ba? Isa kang hamak naman loloko, bakit ka ba nangingialam? Layas, Kexin, kung hindi lang dahil sa miyembro ka rin ng pamilyang Lan, kahit sandaang pamilyang Lan pa yan, madali ko silang kayang pabagsakin. ikaw. Kexin, bahala ka na sa sitwasyong ito. Kapag nakita ko pa uli ang lalaking ito, paparusahan ko talaga siya. Ngayon lang ako nakakita ng taong mahilig magyabang at ang lakas pa ng loob na magsinungaling. Li Xiangyang, bibigyan kita ng 50 milyong dolyar. Maging personal bodyguard kita. Yung tipong hindi ako hihiwalayan kahit isang saglit. Lan Kexin, ang 50 milyong dolyar ay kayang umarkila ng lahat ng bodyguard ng Long City. Hindi papayag si Lolo sa kalokohang ito. Ang pamilyang Lana ang pangunahing shareholder ng Tianxing Group at ako ang piniling maging presidente. Anong masama kung gumastos ako ng 50 milyong dolyar para sa isang bodyguard? Kexin, wala akong pakialam sa pera. Hangal, hindi ka patatahimikin ni Lolo. Maging bodyguard kita dahil kahit papaano ay mapoprotektahan kita. Personal na bodyguard? Hindi talaga maghihiwalay? Ito ba? Yung tipong kahit sa paliligo ay susunod ka? Sige, tatanggapin ko ang pagiging bodyguard mo. Mauna na ako. Hay nako, sobrang gulo na nito. Sobrang gulo na. Hindi ko na kayang panoorin. Sa pagsasama niyo ng taong iyan, mawawala rin sa atin ang pamilyang Lan sa mga kamay mo. Lan Kexin, sasabihin ko sa iyo, kailangang parusahan na itong si Li Xiangyang. Ikaw? Ang tungkol sa pagbibigay mo sa akin kay Feng Tian, hindi pa tayo tapos magkwentahan dyan. Pupunta ako sa Tianxing Group bukas. Siya na ang personal bodyguard ko ngayon, kaya wag mo siyang pakikialaman. Uy, Sister Xiao Yue, bakit ka narito? Bakit may mga buhok dito sa kama mo? Buhok ko yan. Ganito ba kahaba ang buhok mo? May pumasok bang babae? Dito sa kwarto mo? At natulog pa ba siya sa kamang ito? Hindi. Ano? Xiangyang, sabay tayong lumaki at galing tayo sa Long City. Ako na ang naglilinis ng buong kwartong ito. Kahit pa magkababata tayo, pansin ko lang na madaling araw ka na laging bumabalik at nakikita kitang pumupunta sa pamilyang Lan. Sabihin mo sa akin, nagtatrabaho ka ba bilang gigolo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sister, mali ang iniisip mo, hindi ganoon ang nangyari. Hindi ako nagkakamali, pansamantala lang ang trabahong iyan at masama yan sa kalusugan mo. Lakas loob itong sinasabi sa iyo ni Sister na simula ngayon, ako na ang bubuhay sa iyo. May nilaga akong fish soup sa kusina. Kumain ka para lumakas ang katawan mo. Sister Xiao Yue, may maayos akong trabaho at ang kinikita ko ay 10 milyong dolyar kada taon. Hindi ko akalain na isa ka palang palamunin. Hindi? Kung iyan ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Ngayon, ang araw ng pag-upo ng presidente,
Kaya kailangang maging listo kayong lahat. Ang mga katulad niyang may dalang sako ay palayasin niyo agad. Gusto ko lang linawin sa'yo, isa akong personal bodyguard ni Presidente Lan. Sinabi ko na, di ba? Siguradong matatakot kayo kapag nalaman niyo ang katayuan ko. Manager Lee, hindi ko ba nasabi na ang mga pulubi at aso ay bawal pumasok dito? Ano? Sumusobra ka na ah? Himp. Gusto mong dumaan? Sige, gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko at palalagpasin kita. Sige. Hehe, halika rito. Aray, huwag mo akong hawakan. Ma? Hay nako, alam ko na po. Sige na. Kahit si Young Master Long o si Young Master Liu pa iyan, wala akong balak magpakasal. Ako ang dapat masunod pagdating sa sarili kong kasal. Hoy, Mrs., nandito na ako. Bakit ka may bitbit na sako? Hindi ito basura. Ito ang lahat ng yaman ko. Dahil bodyguard na kita? Pwede bang ayusin mo naman ang itsura mo? Sa susunod na may mga party tayong pupuntahan, kapag ganyan ang suot mo, ay tiyak na mapapahiya ako. Sige po, kahit ano pang gusto ni Mrs. na isuot ko, isusuot ko para sa'yo. Tama na iyan. Sa itsura mong iyan, kahit mag-branded ka pa, mukha ka pa ring tarantado. Sabi ni Mama, nakabalik na siya galing sa biyahe. At nalaman niyang may fiancé na ako kaya gusto kanyang makita. Nandiyan na ang biyanan ko? Dapat pala ay maghanda ako ng mabuti para mabigyan siya ng malaking regalo. Huwag na! Hindi mo kailangang maghanda ng kahit anong regalo, manahimik ka na lang. Ano bang nagawa kong kasalanan? At siya pa ang naging fiancé ko. Ang batang si Kexin, bakit hindi pa siya bumabalik? Auntie, wag na po kayong magalit. Baka po na-traffic lang sa daan ang pinsan ko. Paano akong hindi magagalit? Sa dami ng mayayamang binata dito sa Long City, kahit sino na lang sana ang piliin ni Kexin, pero bakit sa isang hamak na mahirap pa siya nagkagusto? Ma! Nakakainis talaga. Talagang nakakapanggigil. Ma! Nandito na po ako. Aba, alam mo pa palang umuwi? Siya na ba ang fiancé mo? Ang dukhang ito? Ma, kasi... Ma, bodyguard na po ako ngayon ni Kexin. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko pong mabuti si Kexin sa hinaharap. Ma, isa kang hamak na lalaking walang pinanggalingan, ano ang karapatan mong pakasalan ng anak ko? Tama po. Narinig ko nga po kay Brother Wendong na ang mahirap na lalaking ito ay panggulo lang sa pamilya nating mga pamilyang Lan. Hindi po totoo iyan. Palagi akong tinutulungan ni Li Xiangyang, naging CEO lang ako dahil sa tulong niya. Naging CEO ka ng Tianxing Group dahil sa kanya? Opo. Paano naman makakatulong si Li Xiangyang? Hamak na mahirap lang siya. Ate, paalisin mo na siya agad. Wendong, siya na ang mapapangasawa ko ngayon. Tama na, wag na kayong mag-away. Kexin, paalisin mo na siya rito. Kung kailangan mo ng bodyguard, ako na ang maghahanap para sa iyo. Ma, hindi ako pumapayag sa gusto niyo. Ikaw? Ano bang nakita mo sa Li Xiangyang na iyan? Kapag nagpakasal ka sa ganyang klase ng lalaki, magiging katatawanan ang pamilya nating mga pamilyang Lan. Tama ang mama ate. Nais mo bang mapahamak kaming mga pamilyang Lan? Nay, ako ang magdedesisyon para sa sarili kong kasal. Titiisin ko lahat kahit gaano pa ito kahirap. Ikaw talagang bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Hemp. Ma, ang pinakaimportanteng bagay ngayon ay ang kaarawan ni Lolo. Tama. Ang lolo mo ay mahilig sa mga tipot na yari sa purple clay. Kung bibigyan natin siya ng sinaunang tipot na iyon, na Wendong, siguradong sa iyo na mapupunta ang posisyon ng tagapagmana. Tama ka, Kusin. Kapag naging tagapagmana ka na ng pamilyang Lan, wag mo po akong kalilimutan. Kusin Xiaoyu, ikaw ang pinakamabait simula noong bata ka pa. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Salamat po, Brother Wendong. Ngunit ang tipot na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar at napakabihira pa nito. Kaso, nabili na ito ni Young Master of the Song family. Nako, paano na ang tipot na iyan? Kayong magkapatid, sino ang makakagawa ng paraan? Ang Young Master Song na iyon ay iresponsable, masama ang timpla at hindi interesado sa pera. Sino ang makakakuha ng tipot mula sa mga kamay niya? Hayaan nating si Kexin ang pumunta. Ang ganda naman ni Sister Kexin, baka mamaya ay maakit niya si Young Master Song. Kilalang babaero si Young Master Song. Ayokong pumunta. Uy, Kexin, ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Kapag nagustuhan ka ni Young Master Song, hindi lang dahil sa magiging mayaman ka, kung hindi ay dahil makukuha mo rin ang tiyaan ni Elder Gu nang wala ka kahit isang kusing nagagastusin. Hindi ako pupunta, ikaw na lang ang magpaakit sa kaniya. Auntie, tingnan niyo po ang pinsan ko. Bakit parang ako pa ang naging masama? Ang bait ko na nga, ganyan pa siya sa akin. Xiaoyu, alam ni Auntie na mabuti ang intensyon mo. Lan Kexin, para sa handaan ni Lolo, dapat ka rin gumawa ng paraan para makatulong.
Kaya tungkol doon sa tsaa, ipapaubaya ko na iyan sa iyo. Huwag kang matakot lang, Kexin. Tsaa lang naman iyan, di ba? Ako na ang bahalang kumuha niyan para sa iyo. Yeshu, yung tsaa na gawa ni Elder Gu ay binili na ni Young Master of the Song family. Bilhin mo yon at ipadala kay pamilyang Lan po. Sige. Basura na hampas lupa. Ang galing mo ring umarte, ha? Talaga bang ikaw ang makakapagpapilit kay Young Master Song na kusa niyang ibigay sa iyo ang tsaa? Totoo. Nagpapanggap lang naman siya. Nakakatawa ka talaga. Kexin, hahayaan mo ba ang bodyguard mong ito na manggulo na lang dito? Paalisin mo na siya agad. Kung hindi ka paalisin ni Kexin, ako mismo ang magpapalaya sa iyo. Pamilyang Songsong Hautian. Nandito ako para bigyan ng pamilyang Lan ng isang sinaunang gawang kamay na takiling na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Aba, hindi ba't ikaw si Young Master Song? Sa pagpunta mo rito, tunay na nagningning ang aming pamilyang Lan dahil sa iyo? Pero, ito ba talaga ay isang takiling na regalo para sa aming pamilyang Lan? Ang Young Master Song na ito, kaya ba parang hindi niya ako pinapansin noong huli? Dahil ba pakipot lang siya? O baka naman na love at first sight na siya sa akin? Kaya ba? Nagregalo pa siya ng takiling para mapalapit sa akin? Young Master Song, masyado naman po kayong mapagbigay. Minsan lang tayo nagkita noon, pero binigyan mo agad ako ng ganitong kalaking regalo. Oo nga. Para sa inyo talaga ito, Miss Lan. Pasensya na sa nangyari noong nakaraan. Pakitanggap na po itong takiling. Maraming salamat po, Young Master Song. Mukhang malaki na si Xiaoyu. Talaga namang kaakit-akit. Nakakadiri ka. Wala ka na ba talagang hiya? Ang teherong ito ay malinaw na ipinadala ko. Bakit mo sinasabing sa iyo galing? Walang hiya kang hampas lupa, ano bang pinagsasabi mo? Matagal na kaming magkakilala ni Young Master Song. Siguradong si Young Master Song ay sadyang ipinadala ito para sa akin. Masyado namang asumero ang ibang tao rito. Ikaw, Huwag ka nang gumulo, Li Xiangyang. Kexin, maniwala ka sa akin. Li Xiangyang, ano pang idinadahilan mo? Young Master Song, hindi ba't sinadya mong ipadala ito para kay Cousin Xiaoyu? Teka lang. Inutusan nga ako na ihatid ito kay pamilyang Lan. Pero kung para kanino talaga, ay hindi ko po talaga alam. hindi ito maari. Young Master Song, hindi ba gusto mo ako, kaya sadyang ipinadala mo ito para sa akin? Ang lalaking ito, gusgusin ng ayos, tiyak na nagsisinungaling lang siya. Siguradong may koneksyon si Lan Yu sa mga makapangyarihan. Kapag napalapit kami sa kanya, gaganda na ang buhay nating sa pamilyang Song. Tama-tama, simula nung minsan tayong magkita, ay nagustuhan ko na agad si Beb. Lan Yu sa unang tingin, hindi ko alam kung si B. Lan Yu ba? Ay may pagtingin din sa akin? Naku, Young Master Song, sa sinabi mong iyan, ay nakakahiya naman. Unti-unti tayong magkakilala. Anong ginagawa mo? Hampas lupa ka? May mga tao talaga ditong napakakapal ng mukha. Masusuka na ako kapag nagpatuloy pa ito. Ikaw, Nakakadiri. May lakas ka ng loob na magsalita ng ganyan kay Be. Lan Yu, ikaw na bata ka? Mukhang gusto mo nang mapahamak. Pinapayuhan kita? Ibigay mo na sa akin ng maayos ang takure? Kung hindi, huwag kang magagalit kung hindi ako maging magalang sa iyo, pamilyang Song. Sa'yo lang nanggaling iyan? Sa itsura mong iyan na naka-short at tsinelas, anong magagawa mo? Pwes, tingnan na lang natin. Li Xiangyang, ang lakas pa ng loob mong makipagtalo sa akin. Maniwala ka sa akin, ikaw ang mapapahamak ng malala. Sige, ngayon ay pakikilusin kita ng walang reklamo. Hello, Yeshu. Sa loob ng 3 minuto, pumunta ka sa pamilyang Lan. Bilisan mo. Hindi ba't isang extra lang ang taong ito? Ang galing din niyang umarte, ha? Li Xiangyang, itigil mo na ang pag-arte. Sa tingin mo ba ay mareresolba mo ito gamit ang ilang kinuha mong extra lang? Umalis ka na muna, ako na ang bahala rito. Kexin, maghintay ka lang at tingnan mo, talagang maipaghihiganti kita sa kanila. Hampas lupang talunan. Masyado ka na yatang nagmamayabang ha? Hoy! Bitawan mo siya! Bakit ka nananakit ng tao? Ang hambog at mahirap na ito ay talagang dapat lang parusahan. Tumigil kayo! Aking Panginoon, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kinuha nila ang Zisha teapot. Bilis, bawiin mo iyon para sa iyong hipag. Masunod po. Hoy, bakit nyo ninanakawan ng harapan ang mga tao? Ganoon na nga. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong hawakan si Song Hautian. Gusto mo na bang matapos? Sa tingin ko, ikaw ang dapat maturuan ng leksyon. Ang lakas ng loob mong hawakan ng Panginoon ng Supreme Palace. Ano? Paano nangyari ito? Ang ekstrang ito ay ang pinuno ng Supreme Palace? Young Master Song, huwag kang pauto sa ekstrang ito.
Nag-aartista lang ulit siya. Oo nga, ilang beses na niyang ginawa iyan. Sino naman ang maniniwala sa kanya? Kukunwari ka lang? Yeshu, tapusin ang Long City Pamilyang Song, ipadala ang buong pamilya sa Africa para magtrabaho? Masusunod po. Hahaha. Gaya ng inaasahan, umaarte lang siya. At balak mo pa talaga akong tapusin? Sa buong Long City, walang sino man ang makakabuwag sa aming pamilyang Song. Talaga ba? 3? 2? 1? Hello, Tay? Ano? Bangkarutan na ang pamilya natin? At ipapadala pa kami sa Africa? Yeshu, kunin mo na siya. Masusunod po. Ang pamilyang Song na may milyon-milyong dolyar, bigla na lang nawalan ng pera. Maari kaya na ang pobreng lalaking ito ay talagang makapangyarihang tao? Ma, paano namang mangyayari iyon? Mga aktor lang ang kinuha niya. Ilang beses na niyang ginagawa ang eksenang ito? Sino namang maniniwala rito? Umaarte? Ang tsarera na iyan ang pinabigay ko kay Young Master Song. Kung tunay man o peke iyan, hindi niyo pa rin ba makita ang kaibahan? Ito ay tunay ngang napakamahal. Subalit, regalo ito para kay Xiao Yukusin, kaya wala kang kinalaman dito, hindi ba? Kayo sa mga lan talaga. Wala nang pinipiling oras sa pagiging hindi makatwiran. Puro kayo kasinungalingan. Ikaw, Tama na siyang Yang. Huwag mo na siyang sagutin. Hindi. Keksin, magtiwala ka sa akin. Paano mo ako mapapaniwala? Ang Yeshu na iyan ay sarili mong team? Lagi ka sigurong tinutulungan yan sa mga palabas mo. Keksin, bakit pati ikaw ay hindi naniniwala sa akin? Tama na. Wendong, palabasin mo na agad ang manlolokong iyan. Keksin, napagod din ako ngayong araw. Palamigin mo muna ang ulo mo. Babalikan na lang kita bukas. ngayong umalis na, ang marumi at mabahong pulubi. Luminis din ang simoy ng hangin dito. Hindi ba? Lan Keksin, sinasabi ko sa iyo, hindi ba't gusto mo lang naman ng bodyguard? Ihahahanap kita ng ilang malalakas na bodyguard. Yang Li Xiangyang na iyan, mukhang lampa lang, hindi maaasahan iyan. Ma, wag mo na akong pakialaman please. Hindi ko hahayaang iwan ako ni Li Xiangyang. Ikaw, bilang iyong ina, wala na ba akong karapatang pagsabihan ka? Ate, bukas na ang ika-70 kaarawan ni Lolo. Ano ang ireregalo mo? Ang ibibigay ko ay itong porselanang tepon. Wendong, ikaw naman? Sinasabi ko sa iyo, Keksin, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Ang selyadong tsaa na ito, kami ang nagregalo nito, at wala itong kinalaman sa iyo. Tama, Keksin. Kapag hindi ka nagdala ng regalo bukas, magagalit si Lolo at hindi ka niya pipiliing maging tagapagmana, kaya huwag mo kaming sisisihin. Kung hindi ka namin pinaalalahanan. Pinsan na Xiaoyu. Tara na. Itong 5 milyong dolyar na tsaa ay sadyang kahanga-hanga, pero kapag binigay natin ito kay Lolo bukas, siguradong magtatanong siya kung saan ito nanggaling at tiyak na aagawin ni Keksin ang kredito. Oo nga, Kauzin, kapag nakuha ni Keksin ang pabor ni Lolo, ang posisyon ng tagapagmana, ay baka mawala na sa atin. Anong gagawin natin ngayon? Itong tsaa na ito, ibibigay pa ba natin? Siyempre ibibigay natin, pero bago natin ito ibigay, dapat ay peke ang ibibigay natin. Bukas, kapag natanggap ni Lolo ang tsaa, magiging napakasaya niya, ngunit kapag nalaman niyang peke ito, mas lalo siyang magagalit. Dahil doon, si Keksin ay wala nang kakayahang umagaw sa posisyon bilang tagapagmana. Magbibigay ng peke? Napakagandang ideya niyan. Lolo, maligayang kaarawan po sa inyo. May inihanda po kaming malaking regalo para sa inyo. Sinisiguro po naming matutuwa kayo, paparating na po iyon agad. Hulaan niyo po kung ano kaya ito. Sorpresa, Opo, hindi kaya. ha. Lolo, ang galing niyo pong manghula. Ito ang antigong tsaa na gawa sa purong luwad. Ay naku, talaga bang gawa ito sa purong luwad? Dali, patingin nga ako. Lolo, wag po kayong magmadali. Nasa kamay pa ni Keksin ang gamit, iaabot din po namin ito agad sa inyo. Anong nangyayari kay Keksin? Sa ganito ka-importanteng okasyon, pinaghihintay niya pa ang mga nakatatanda? Napakawalang galang naman niya. Oo nga po,
Yumayabang na talaga ang ate ko. Ilang beses ko na siyang pinaalalahanan bago umalis, hindi pa rin siya natuto. Hay naku, ano ba talagang nangyayari kay Keksin? Lolo, maligayang kaarawan po sa inyo. Medyo na-traffic po kasi kami sa daan, kaya medyo nahuli kami ng dating. Hoy Keksin, sa birthday banquet ni Lolo, palalampasin ko na ang pagkahuli mo. Pero bakit mo pa sinama ang pulubing iyan? Talaga bang gusto mong parusahan ang puso ni Lolo sa galit? Ano ka ba, Keksin? Hindi ba't sinabi ko, nang palayasin mo ang lalaking iyan? Anong nangyayari sa iyo? Makinig ka. Master Lan, ilang beses ko na kayong tinulungan sa pamilyang Lan, imbes na magpasalamat ka, bakit ang hilig nyo pa rin palayasin ako? Hoy, anong pinagsasabi mong kalokohan? At nagawa mo pang sagot-sagutin ng lolo ko. Ikaw na batang ka, totoo ngang isinama mo ang dukhang to na wala namang pinagmulan, palayasin mo na siya ngayon din. Lolo, si Li Xiangyang ay tao ko na ngayon, hindi ba't pagmamaliit ito sa amin? Galing tayo sa respetadong pamilya. Keksin, bakit ka nagpakasal sa lalaking tulad niya? Isa lang siyang basura sa lipunan. Huwag kang magpakita sa harap ko. Layas. Keksin, narinig mo ba? Tungkol sa pagkahuli mo, pinalampas na yon ng lolo mo. Pero, ang pakikipagsabwatan sa isang hamak na dukha, paano ito nangyari? Paalisin mo na siya. Huwag mo na siyang hayaang makita pa ng lolo mo. Kayo talagang pamilya. Sa pagkakaroon ni na Keksin sa inyo, masasabing malas talaga siya. Anong sinasabi mo? Lumayas ka na ngayon din? O baka gusto mong tawag pa ako ng tao para bitbitin ka palabas? Lolo, Ma, wag po kayong ganyan. Maraming beses na nalagay sa krisis ang pamilya natin at pasalamat tayo sa tulong ni Li Xiangyang. Keksin, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang krisis ng pamilyang Lan ay walang kinalaman sa Li Xiangyang na ito, hindi ba? Nasaan na ang sinaunang takure na gawa sa ube na putik? Ipakita niyo na sa akin. Dali. Lolo, tingnan niyo po. Ito ang inihanda naming takure para sa inyo. Ito ang lagi ninyong inaasam-asam. Handog po namin ito sa inyong kaarawan. Ay, seryoso ba? Ito nga ang sinaunang takure. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng gamit. Mukhang napakaganda nito. Lolo, basta po nagustuhan nyo. Nakuha lang po namin ito dahil sa tulong ni Li Xiangyang. Ganoon ba? Yung lalaking extra lang na iyon? Sa tingin ko sa batang iyon, wala naman siyang maipagmamalaking katayuan. Paano siya nagkaroon ng kakayahang makuha ang napakamahal na takure na ito? Nakuha ko lang po ang takure na ito dahil sa swerte. Sana po ay nagustuhan ito ni Lolo Lan. Sobra akong nasiyahan. Naging malabo ang isip ko. Hindi talaga dapat manghusga sa panlabas na anyo. Sandali lang po, Lolo. Pakiramdam ko may kung anong mali sa takure na ito. May mali? Anong mali dito? Nararamdaman ko ring may mali. Natatandaan ko. Ang purple clay teapot na ito kahapon, siguradong mayroon itong selyo. Pero bakit ito ngayon? Wala na itong selyo. Oo nga. Walang selyo ang isang ito. Ibig bang sabihin ay peke ito? Ang mga purple clay teapot na walang antigong selyo ay lahat peke. Uy, Keksin, nang ilagay ko ito kaninang umaga, totoo ang lahat. Bakit nang ilabas na ito ngayon? Ay peke na ito. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko po alam. Hindi ko kailanman binuksan ang kahon na ito. Testigo ako, si Keksin, mula simula hanggang dulo, ay hindi binuksan ang kahon na ito. Tumahimik ka, hampas lupa. Kasabwat ka niya, sino ang maniniwala sa mga sinasabi mo? Lolo, tingin ko ay pinalitan ito ng peke. Oo nga, lolo. Ang tipot na ito ay laging dala ni Keksin. Siguradong pinalitan niya ito. Hindi ko po yan pinalitan! Lolo, pakiusap maniwala kayo sa akin. Hindi ko rin po alam ang nangyari. Hawak-hawak mo lang ito kanina, sinasabi mong hindi mo pinalitan. E paano naging ganito? Oo nga, Keksin. Siguradong pakana mo ito. Hindi ko po alam kung paano ito nangyari, Lolo. Kailangan niyo pong maniwala sa akin. Wala akong dahilan para palitan ng purple clay na pitsel. Lolo, wag po kayong maniniwala kay Keksin kung hindi niya ito pinalitan. Sino pa ba ang gagawa noon? Keksin, alam kong kailangan mo ng pera. Posible kayang gusto mong ibenta ang pitsel na ito para makuha ang $5 milyong. Tama. Tama po ang sinabi ni Kuya. Lolo, paniguradong ganoon nga ang nangyari. Wendong Xiaoyu, paano niyo ako napagbibintangan ng walang anumang ebidensya? Sinabi ko na hindi ko pinalitan ng pitsel. Keksin, magsabi ka na ng totoo. Huwag ka nang magsinungaling. Lolo, hindi po ako nagsisinungaling. Lolo Lan, pakiusap po, pagkatiwalaan niyo si Keksin. Ang pitsel na ito ay hinding-hindi pinalitan ni Keksin, paniguradong may naganap na pagkakamali rito. Ano? Manahimik ka? Mahirap na extra. May karapatan ka bang magsalita rito? Sinasabi ko sa iyo, walang anumang pagkakamali rito. Kung hindi si Keksin ang nagpalit,
ikaw ang kumuha nito. Eksakto. Isa ka lang mahirap na extra. Wala kang pera at gipit na gipit. Sa tingin ko, siguradong ikaw ang may pakana nito. Li Xiangyang, ikaw ba ang nagnakaw ng tipot? Sabi ko na nga ba may pumasok na magnanakaw dito? Ayaw pang maniwala ni Kexin? Ngayon ano na? Ang tipot na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar, nawala na lang bigla. Tia, hindi ako ang kumuha. Bakit ko naman nanakawin ang tipot na iyon? Hindi ba't ako pa nga ang tumulong para maayos ang tungkol sa tiyapot na iyan? Anong ikaw ang tumulong? Siguro, planado mo ang lahat ng ito. Ang pakay mo ay palitan ang totoong tipot para ang isang hamak na extra na gaya mo ay biglang yumaman. Tama si Xiaoyu. Isang pulubing extra na gaya mo, paanong nagkataon na naayos mo ang problema sa tipot? Kung iisipin, matagal mo na pala itong binalak. Lan Wendong, huwag kang magbintang ng walang basehan. Hindi ako ganyang klaseng tao. Nagawa mo pang mga twiran? Salot ka, ibalik mo agad ang tipot. Dahil kung hindi, pagsisihan mo ito. Ma, anong ginagawa niyo? Hindi niya kinuha ang teapot. Mula nang ibigay niyo sa akin ang regalo kanina, hawak-hawak ko lang ito at hindi ko pa binubuksan. Kaya paano niya iyon mapapalitan? Mahal, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag mo muna akong tatawaging mahal? Aba, Kexin, para sa iyong magiging asawa, tila sobra ang malasakit mo sa kaniya. Dahil napatunayan mong hindi siya ang nagnakaw. Ibig sabihin niyan ay sariling gawa mo ito. Ikaw ang nagpalit ng gamit. Hindi po totoo yan. Kexin, binigyan kita ng pagkakataon na maging tagapagmana ng pamilyang Lan. Pero tingnan mo, ano ba itong ginagawa mo? Alam ko pong malaki ang utang na loob ko sa pamilyang Lan, pero sumusumpa po ako na hindi ko po pinalitan ng takuring itim. Magtiwala po kayo sa akin. Kexin, bakit ayaw mo pang umamin? Pinagkatiwalaan ka na nga ng husto ni Lolo. Ngunit ang tigas pa rin ang ulo mo. Gusto mo bang itakwil ka na ng pamilyang Lan bilang isang walang silbi? Kexin, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Aamin ka ba o hindi? Lolo, ano po ang aaminin ko? Wala po akong pinalitang gamit. Lolo Lan, pinalaki ninyo sa pamilyang Lan si Kexin ng maraming taon. Alam niyo kung anong klase siyang tao? Hindi ba malinaw yun sa inyo? Ginigarantiyahan ko po na sa pagkakataong ito tungkol sa napalitang gamit, ay hinding-hindi si Kexin ang may gawa. Sa halip, posibleng may gustong sumira sa kanya. Manahimik ka na lang. Anong sinasabi mong paninira? Akala mo ba nasa teleserye tayo? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi ako luluhod. Nagmamadali kayong pilitin akong umamin. Sa tingin ko, kayong nagpalit sa takuri, di ba? Ikaw, nagsisinungaling ka. Hindi namin pinalitan yon. Bakit ka guilty? Lolo, tingnan nyo kung gaano sila ka-guilty. Ang takuri, siguradong sila ang nagpalit. Lan Yu, anong nangyayari? Magsabi ka ng totoo. Ako po. Ako. Lan Wendong, pinapayuhan kita na huwag kang makialam. Si Lan Yu ang tinatanong ni Lolo. Lan Wendong, manahimik kayong lahat. Lan Yu, sabihin mo ang totoo sa akin. Kapag nagsinungaling ka, lumayas ka sa pamilyang Lan. Lolo, hindi po namin sinasadya. Lapastangang bata. Lumuhod ka. Lolo, patawad po. Alam ko na ang pagkakamali ko. Lan Yu, alam ko na. Siguradong kayo nga ang nagpalit sa takuri. Lolo, may maling pagkaunawa rito. Hindi po namin pinalitan yon. Baka nang paninira lang ito ni Kexin. Wendong, ano bang sinasabi mo? Inamin na ito ni Lan Yu. Hoy, kailan namin iyon inamin? Natakot lang si Xiaoyu, kaya siya humingi ng tawad. Hindi ba, Xiaoyu? Tama. Lolo, humingi lang po ako ng tawad dahil nabigla ako kanina. Pero wala pong katotohanan ang tungkol sa pagpapalit ng gamit. Lan Yu, Lan Wendong, nagawa niyo pang magsinungaling ng harap-harapan. Malinaw na binubuli niyo lang kami ni Kexin. Hoy, tingnan mo ang posisyon mo. At tingnan mo kung sino ako. Bakit naman kita kailangang frame up in? Tama po iyon, Papa. Siguradong isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Naniniwala po ako na hindi magagawa iyon ni na Xiaoyu. So ang gusto niyong sabihin ay si Kexin ang gumawa nito? Oo. Ang lakas ng loob mo para sa isang mahirap na extra lang. Siguradong nagsabuatan kayo ni Kexin para siraan ako, para mawalan ng tiwala si Lolo sa amin. Bakit niyo naman nasasabi ang mga bagay na iyan? Wala kayong mga hiya. Lolo, tingnan niyo po ang ugali nila. Nagagalit sila ngayon dahil nahuli na sila sa sarili nilang kasinungalingan. Sila ang nagpalit niyan. Kung hindi, bakit sila nagdedepensa ng ganyan? Huwag po kayong magtitiwala sa mga taong traidor. Gaya nila. Tama ang sinasabi ni Wendong. Kexin, sobra mo akong binigo. Lolo, hindi ko po pinalitan ng Zisha teapot. Nagsisinungaling ka pa rin ba? Gusto mo bang saktan ng husto ang lolo mo? Patawad po. Sapat na ba ang isang sorry lang?
Dahil alam mo nang nagkamali ka, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Lolo, sumusumpa po ako. Wala akong ginawang masama sa teapot. Maniwala po kayo sa akin, pero ano man ang mangyari, kasalanan ko po na nawala ang teapot. Luluhod ako, wag na po kayong magalit, baka masama ito sa katawan nyo. Huwag kang luluhod. Kapag lumuhod ka, aaminin nating tayo ang may gawa nito. Huwag ka nang magsalita. Ano man ang mangyari, dahil nawala ang teapot, at kahit hindi pa natin kasalanan, kailangan kong lumuhod. Kung kailangan mang lumuhod, dapat maghintay muna hanggang sa mapatunayan nating wala tayong kasalanan bago mo gawin yan. Keksin, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Dahil kung hindi ka luluhod, at kapag nagalit si Lolo, baka paalisin ka niya sa pamilyang Lan. Lan Wendong, manahimik ka. Kung itutuloy mo ang pagsigaw ng ganyan, nagsisimula na akong magduda na kayo ang nagpalit ng Zisha Teapot. Lolo Lan, tungkol sa pagkawala ng Zisha Teapot, wala kaming kinalaman doon. Gusto nyo kaming parusahan base lang sa mga sinasabi nyo? Hindi iyan patas. Keksin, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad. Paulit-ulit nyo kaming pinagbibintangan na kami ang nagpalit. Kung ganoon ay maglabas kayo ng ebidensya at patunayan nyong nagnakaw kami mula sa sarili naming kumpanya. Anong ebidensya ang sinasabi mo? Nawala ang gamit na iyan habang nasa inyo. Iyan mismo ang ebidensya. Tama-tama. Nabulgar na ang plano ninyong palitan ang Zisha Teapot. Ang katotohanan ay nasa harap nyo na. Anong ebidensya pa ang kailangan nyo? Huwag na kayong magpalusot. Hindi kami nagpapalusot. Tumahimik ka. Dito sa pamilyang Lan, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito kasamang sitwasyon. Lalo na ang magkaroon ng magnanakaw sa loob. Kapag nalaman ito ng ibang tao, paano na lang ang mukha na ihaharap natin? Sa mga makapangyarihang tao? Sa tingin ko po, dapat na siyang paalisin dito. Ang pagnanakaw ng tsaa na gawa sa Purple Clay ay parang pagkitil na sa buhay ni Lolo. Sa laki ng kasalanang ito, dapat siyang palayasin sa pamilyang Lan. Lolo, sang-ayon po ako. Ang taong sumisira sa dangal ng pamilyang Lan ay hindi nararapat na manatili pa sa pamilyang Lan. Palayasin na siya agad. Lan Yu, huwag kang sumobra. May lakas ka ng loob na itulak ako? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Tama na. Itigil na ang gulo. Keksin, ibigay mo na ang takure. Mabibigyan pa kita ng pagkakataong itama ang iyong mali. Kung hindi mo pa ito ibabalik, huwag mo akong sisihin kung parusahan kita kahit kadugo kita. Lolo, wala naman po akong kinuha. Ano po ang ibibigay ko? Lolo Lan, hindi kinuha ni Keksin ang takure. Kahit napilitan si Keksin na umamin, ngunit hinding-hindi ko iyan tatanggapin. Hay nako, ikaw na mahirap na taga-extra lang. Ano pa ang sinasabi mo? Tapos na ang usapan, kung maglalakas loob ka pang magsalita ng kung ano-ano, humanda ka sa akin. Gusto nyo lang siyang piliting umamin kahit hindi totoo? Ngunit hinding-hindi ko hahayaan na mapagbintangan si Keksin sa maling paraan. Li Xiangyang, hayaan mo na. Tatanggapin ko na lang. Kaya kitang tulungan, magtiwala ka sa akin, ibibigay ko ang hustisya para sa iyo. Ay, nakakasuka. Hoy, ikaw na isang mahirap na extra. Nagagawa mo pa talagang magsinungaling? Hindi namin kailangan ng pakikialam mo sa pamilyang Lan. Kaya pakiusap, lumayas ka na. Kuya, bakit ka pa nagpapakita ng galang sa kanya? Dapat ay itapon na lang agad ang walang hiya na iyan sa labas. Walang hiya, lumabas ka, lumabas ka. Bitawan niyo ako. Hanggang hindi nalilinis ang pangalan ni Keksin, hindi ako aalis. Nagawa mo talaga akong saktan? Ikaw, lumayas ka dito. Tama na, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Aray! Keksin, kumampi ka talaga sa ibang tao laban sa Xiaoyu. Wala kang utang na loob. Keksin, balak mo na talagang magrebelde sa amin? Lolo, nandito pa po kayo, pero itong si Keksin ay kumampi na sa estranghero para labanan ang Xiaoyu. Maliwanag na wala siyang respeto sa inyo. Sabihin niyo po, may kailangan pa ba siyang manatili sa pamilyang Lan? Keksin, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na saktan ang kapatid mo? Ang lakas ng loob mo, gusto mo na bang magrebelde? Lolo, hindi po. Sinusubukan ko lang po silang awatin. Anong awat? Nakita ko na gusto mo lang tulungan ang batang ito para magtulungang harapin si Xiaoyu. Kalokohan, wala ba kayong mga hiya? Si Lanyu ang unang nanakit sa akin, umaawat lang si Keksin. At ang ginawa ko kay Lanyu ay pagtatanggol lang sa sarili. Napakagandang pagdadahilan, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo ngayon. Lolo, hindi pa rin niya aminin ang pagkakamali niya. Sa tingin ko, palayasin na lang siya sa pamilyang Lan. Keksin, ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon, pero ayaw mo. Mukhang ang pamilyang Lan ay masyadong maliit para sa isang taong katulad mo. Lolo, huwag po. Pagkakamali ko po ito at hihingi ako ng tawad. Huwag niyo po akong paalisin. Sandali, Keksin, huwag kang humingi ng tawad. Wala tayong kasalanan.
Huwag kang, Sina Lan Wendong ang may kasalanan sa lahat. Li Xiangyang, tumigil ka na? Ayaw kong umalis sa pamilyang Lan. Kexin, magtiwala ka sa akin. Hindi tayo dapat sumuko sa usaping ito. May paraan ako para mapatunayan na wala tayong kasalanan. Malapit na kayong matapos pero ang tatapang pa rin ninyo. Sige, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sabihin niyo sa akin, paano niyo patutunayan na wala kayong kasalanan? Dahil pinipilit ninyong wala kayong ginagawang masama. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para patunayan ito. Kapag hindi mo napatunayan, kailangang lumuhod kayo at aminin ang inyong mga kasalanan. Kapag hindi umalis si Kexin sa pamilyang Lan, kailangang ibigay niyo ang kumpanya. Mayroon akong paraan para linisin ang aming pangalan. Kung mapapatunayan mo yan, hihingi kami ng paumanhin sa inyo. Pero kung hindi, kailangan mong lumayo ng tuluyan sa pamilyang Lan. At huwag na huwag ka nang babalik. Sige, tinatanggap ko ang hamon nyo. Li Xiangyang, ang sabi nila ay aalisin nila ako sa pamilyang Lan, hindi ako papayag. Kexin, magtiwala ka sa akin. Siguradong malilinis ko ang pangalan mo at hindi kita hahayaang makaalis sa pamilyang Lan. Hoy Kexin, pumayag na si Li Xiangyang sa amin. Huli na ang lahat para umatras ka, di ba? Hindi kami magsisisi. Li Xiangyang, kung hindi ka nagsisisi, ako nagsisisi. Kapag natalo ka, huwag ka na uling maging bodyguard ko. Kexin, magtiwala ka sa akin. Hindi kita bibiguin. Pinalitan ang purple clay teapot na ibinigay natin kay Lolo Lan, inuutusan kita, sa loob ng 30 minuto. Ay alamin mo ang katotohanan at dalhin mo rito ang totoong purple clay teapot. Bilisan mo. Naku, ang isang hamak na mahirap. Nakalimutan kong itanong kanina, ang cellphone mo ba ay ninakaw mo lang din? Huwag kang magparatang ng walang ebidensya. Tungkol sa teapot, nagpautos na akong imbestigahan iyan at mamaya lang ay lalabas na ang katotohanan. Ha, ikaw na hamak na mahirap. Medyo magaling ka ring umarte, ano? Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka bang Diyos? Na isang tawag mo lang ay maaayos na agad? Masyado kang mayabang. Tama. Binigyan natin siya ng pagkakataong magpatunay, tapos isang tawag lang ay tapos na agad? Sinasadya mo ba kaming lokohin, o gusto mo lang talagang mag-aksaya ng oras? Anong sinasabing pinapatagal ang oras? Siyempre, kailangan din ng oras para mag-imbestiga. Hambog. Anong klaseng investigasyon? Sa tingin ko, sinasadya mo lang patagalin ng oras. Hamak ka lang na ekstra sa drama at mahirap. Sino naman ang tutulong sa'yo para mag-imbestiga? Pinapayuhan ko kayo. Sumuko na lang kayo agad. Bakit ba kayo nagmamadali? Sinabi na ni Xiangyang na maghintay muna. Anong hintay? Hindi na makakapaghintay ang selebrasyon ng kaarawan ni Lolo. Tama. Huwag na ninyong patagalin ng oras. Kung di nyo kayang patunayan agad, lumuhod kayo at umamin ng pagkatalo. Hindi pa tapos ang oras, kaya hindi kami susuko. Sus Mariosep, ikaw na mahirap ka. Mukhang ayaw mo talagang tumigil hanggang hindi ka napapahiya. Dahil diyan, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko sa'yo. Hoy! Wendong, anong ginagawa mo? Hindi dapat nananakit ang isang lalaki. Totoong hindi dapat nananakit ang lalaki ng kapwa lalaki. Pero ang pinapatulan ko ay hindi tao. Isa lang siyang dumi, kaya bakit hindi ko siya pwedeng saktan? Huwag kang gumawa ng mga maling dahilan, hindi siya isang dumi. Siya ang bodyguard ko. Kexin, ikaw pa rin ang mabuting bayani. Hindi ako bayani, pumunta ka sa likuran ko. Naku. Kexin, sinisimulan mo na bang protektahan ang pulubing ito agad-agad? Wala naman siguro sa kalingkingan ng panlasa mo na ang isang pulubing gaya niya ang pipiliin mo? Kexin, hindi ko akalain na ganito ang iyong panlasa. Sa isang madungis na pulubi na katulad niyan, nagawa mo pa talagang pumatol. Huwag kayong magsalita ng walang kabuluhan. Bodyguard ko lang siya, huwag ninyong sirain ang dangal niya. Naku naman, isang extra lang na pulubi. Anong dangal ang pinagsasabi mo? Kexin, dahil ayaw mong ipakialam siya sa iba, ikaw na mismo ang magtapon sa kanya palabas. Huwag mong hayaang malaman ng iba ang nangyari ngayon. Nakakahiya at baka tayo ay pagtawanan lang. Li Xiangyang, huwag mong isiping porket pinuprotektahan ka ni Kexin, ay wala na akong magagawa sa iyo. Bitawan mo ako. Uy, kung gusto mong iligtas ang pulubing ito, dumaan ka muna sa akin. Wendong, handaan ito ng lolo ngayon? Paraanin mo ako para mapigilan silang dalawa bago pa sila mag-away? Padaanin mo ako. Huwag mong hayaang mag-away silang dalawa. Alam mo naman na ngayong araw ang kaarawan ni Lolo. At dahil alam mo yon, gumawa ka pa rin ng maraming gulo? Sinasadya mo talaga ito. Ma, wala pa akong ginagawa. Hoy, hampas lupa, nakikita mo ba? Lahat sila ay panig sa akin. Kung inaasahan mong darating si Kexin para iligtas ka, nagkakamali ka. Tingnan natin kung sino ang kailangang iligtas. Sinasaktan nila ako.
Naglakas loob kayong hawakan ang pamangkin ko? Tuturuan kita ng leksyon. Tigil! Makinig muna kayong lahat. Base sa aming investigasyon, ang selyadong banga ay itinago sa hardin ni Pamilyang Lan. Ano? Itinago sa loob ng hardin? Sinong may gawa nito? Lolo, ang taong ito ay isang aktor lang na dala ni Li Xiangyang. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Totoo man ito o hindi, siya ang taong hinding-hindi mo dapat binabangga. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Sapat na yan, Yeshu. Ako na ang bahala sa matitira. Maaari ka nang umalis. Masusunod po, Panginoon. Keksin, ito ang gamit mo. Napakagandang palabas nito. Tunay ang tipot na ito. Paanong naging palabas lang ito? Ngayong naibigay na ang totoong tipot, mapapatunayan na nating inosente si Keksin, hindi ba? Ang pustahan natin? Teka lang, ikaw na mahirap ka. Kailan ka pa naging inosente? Ang tiyapot na ito ay nahanap sa hardin ng mga pamilyang Lan. Dahil dito, ibig sabihin lang nito na kayo ang magnanakaw. Anong ibig mong sabihin? Dahil lang nakatago ang tipot sa hardin ng mga pamilyang Lan, ibig bang sabihin ay ako na ang nagtago nito? Kung hindi mo ito tinago, sino pa ba ang gagawa noon? Sa tingin ko, ang lahat ng nangyayari ngayong araw ay kasama sa plano nyo, di ba? Nagbayad pa kayo ng mga aktor para lang makiisa sa drama nyo. Naku, Keksin, napakasama pala ng balak mo. Mukhang nais mo pang ibaling ang sisi sa akin at sa aking kuya. Huwag kayong gumawa ng kwento. Maliwanag na kayo ang gustong magpahamak kay Keksin. Anong dumi naman ang pwede nating ibato sa kanila? Kay Keksin. Ano namang kailangang i-frame up sa kanya? May mukha ka pang magsalita ng ganyan? Hindi ba't dahil mas magaling sa iyo si Keksin? At takot kang maagaw niya ang pagiging tagapagmana ng pamilyang Lan, kaya paulit-ulit mo siyang hinahamak? Li Xiangyang, anong pinagsasabi mong kalokohan? Mahusay rin ang kuya ko. Okay, hindi niya kailangang hamakin si Keksin. Lolo, tignan nyo ang mahirap na lalaking dinala ni Keksin. Isa naman akong eldest young master ng pamilya Lan. Bakit ko naman dahil sa inggit ay hahamakin si Keksin? Talagang wala itong basehan. Huwag po kayong makinig sa pinagsasabi ng mahirap na lalaking ito. Sa tingin ko po, itong Purple Sand Teapot, siguradong itinago nila ito na may layunin para mawalan kayo ng tiwala kay Wendong at ibigay na lang ang pagiging tagapagmana kay Keksin. Hindi po totoo yan, Ma. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Hindi ko po yan naisip kailanman. Bakit niyo binabaliktad ang sitwasyon para pagbintangan si Keksin? Ang pamilya niyo talaga, mula matanda hanggang bata, ay walang maayos na tao. Kayo ang sumusubok na mabaliktad ang lahat, di ba? Nagkutsaba kayong dalawa, pero hindi nyo inasahan na mahuhuli ang lalaking ito sa kanyang kilos kanina. Ngayong malinaw na ang ebidensya, ano pa ang idadahilan nyo? Lolo, ano po sa tingin nyo ang dapat gawing parusa sa kanila? Lolo, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinalaman dito. Keksin, manahimik ka. Nakipagtulungan ka sa ibang tao para palitan ang Zisha Teapot, para idiin ang sarili mong kapatid. Ngayong nalaman na ang lahat, ang tigas pa rin ang ulo mo at ayaw mong umamin. Binigo mo ang lahat ng inaasahan ng pamilyang Lan sa iyo. Sobra mo akong binigo. Tingnan mo kung paano mo ginalit ng ganyan si Lolo. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Lolo, wala po talaga akong... Matandang Lan, sa tingin ko talaga ay kahit sino ay makakakita, napaka na ito ng paborito mong apo na si Lan Wendong. Napakalaki mo na, pero hindi mo pa rin alam ang tama sa mali. Kapag kumalat ito, baka mapahiya lang ang pamilyang Lan sa buong Long City. Tama na. Ano bang karapatan mo para husgahan ang tatay ko dito? Pinasok ka rito ni Keksin, pero dahil sa ginawa niyang kahiyahiyang bagay, napakalaking malas niyo talaga sa pamilyang Lan. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Teka, Lolo Lan, kaya kong hanapin kung sino ang totoong salarin sa likod nito. Manahimik ka, hampas lupa. Kapag nagsalita ka pa, ipapahagupit ko talaga ang bibig mo. Ma, huwag niyo na po sermonan si Li Xiangyang. Tungkol sa bagay na ito, talagang hindi namin alam kung ano ang nangyari. Sinusumpa ko, hindi ko pinalitan ng gamit. Lalong hindi ko gustong manira ng kahit sino. Siguradong may mali rito. Dahil ganyan ang nangyari, mukhang hindi na kayo nababagay rito sa pamilya namin. Simula ngayong araw, lumayas na kayo sa pamilyang Lan. Nang walang utos mula sa akin, huwag na huwag kayong babalik sa pamilyang Lan. Teka sandali. Hindi niyo pwedeng tratuhin ng ganyan si Keksin. Hindi kami ang gumawa nito. Hindi niyo pwedeng palayasin sa bahay si Keksin. Sandali lang. Sino ba kayo? Lakas ng loob niyong gumawa pero ayaw niyong aminin. Lan Wendong, Lan Yu, hindi ko alam kung bakit, pero mula simula hanggang dulo, pinipilit niyo si Keksin na aminin ang pagpapalit ng gamit.
Ngayon, nahanap ko na ang totoong tipoy, pero pinipilit niyo pa rin siya. Tama siya, Wendong at Xiaoyu. Bakit kailangan niyo akong piliting aminin ng bagay na ito? Anong mali ang ginawa ko sa inyo? Bakit kailangan pilitin niyo akong aminin ng kasalanang hindi ko ginawa? Anong ibig ninyong sabihin? Anong pilit ang sinasabi nyo? Malinaw naman na kayo ang nagkamali. Puro kasinungalingan. May buong tiwala ako kay Kexin. Mayroon na akong ebidensya para patunayan na inosente si Kexin. At higit pa riyan, alam ko na kung sino, sina Lan Wendong at Lan Yu, ang totoong mastermind sa likod ng lahat ng ito. Hamak na trabahador ka lang, manahimik ka. Kapag pinagbintangan mo pa ako, pagbabayarin kita. Oo nga, Wendong, bakit ka masyadong nagkakagulo? Gawa niyo ba ito? Kapag inilabas na ni Li Xiangyang ang ebidensya, malalaman na ang lahat. Dahil may ebidensya naman, ipakita nyo na. Lolo, huwag po kayong makikinig sa mga sabi-sabi nila. Wala naman silang ebidensya, nagpapalipas lang sila ng oras. Ngayon, ilalabas ko na ang ebidensya para makita natin kung sino talaga ang nanamantalala. Ang tigas pa rin ng ulo mo, parurusahan na kita ngayon. Wendong, bakit ka masyadong nagmamadali? Natatakot ka ba talagang maglabas ng ebidensya si Li Xiangyang? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Li Xiangyang, hindi ka tanggap dito sa handaan ni Lolo. Umalis ka na agad. Masyado kayong nagmamadaling paalisin ako? Siguro'y dahil natatakot kayong maglabas ako ng ebidensya para mabuko ang inyong masamang balak? Li Xiangyang, anong kalokohan ba iyang sinasabi mo? Hindi kami natatakot. Basta, kontrolado mo ang lahat ng ito. Sa tingin ko, plano mo ang lahat ng ito, di ba? Ipapakita ko na ngayon ang mga ebidensya upang patunayan na wala kaming kasalanan. Ikaw na basurang tao ka. Ano ang pinagsasabi mo? Siguradong matitikman mo ang lupit ko. Kexin, anong ginagawa mo? Nagagawa mo pang apihin ang iyong kapatid. Ma, ito ay dahil gusto ni Wendong nasaktan si Li Xiangyang. Gusto nyo na bang maghimagsik lahat? Kapag nagpatuloy ang gulo, lahat kayo ay magsipag-alis. Sabi mo ay may ebidensya ka. Ipakita mo ito ngayon din. Kapag naglakas loob kayong linlangin kami, kaming mga pamilyang Lan, kahit hindi ka namin tuluyang sirain, siguradong pagbabayarin ka namin ng husto. Lolo? Manahimik ka. Dahil sabi mo ay may ebidensya ka, ipakita mo ang ebidensyang iyan. Lolo Lan, pakitingnan po ito. Ito ang ibinigay sa akin ni Yeshu kani-kanina lang. Narito sa loob sina Lan Wendong at Lan Yu, mga litrato mula sa surveillance habang ibinabaon nila ang teko sa bakuran. Sa tingin ko, sapat na ito para patunayan na ito ay plano ni na Lan Wendong at Lan Yu. Sila ang nagpalit ng gamit at sila rin ang gustong magpaalis kay Kexin. Bakit ba kayo nagmamadali? Hindi ko pa tinitingnan. Lan Wendong, Lan Yu, ano ang ibig sabihin nito? Ano po iyon ito? Hindi ito posible. Bakit hindi ito magiging posible? Nandito na sa harap niyo ang ebidensya. Lolo? Ma, peking mga litrato yan. Kagagawan ito ni Kexin. Gusto niya kaming idiin ng pinsan kong si Xiaoyu. Wendong? Ikaw hanggang ngayon ba ay magsisinungaling ka pa rin? Ginagawa mo ba kaming mangmang? Lolo Lan, ang mga nagpalit ng purple clay teapot ay sina Lan Wendong at Lan Yu. Akala nila ay malulusutan nila ito, pero hindi nila alam. Walang krimen na hindi nabubunyag dahil lahat ng iyon ay nalaman ni Yeshu. Hamak na dukha, manahimik ka nga. Wala kang karapatang magsalita dito. Xiaoyu, Wendong, tatanggi pa ba kayo? Susubukan niyo pa bang magdahilan? Kayong mga bata talaga. Ako, Lan Wendong? Kaya pala buong araw mo akong pinipilit na umamin dahil balak mo pala akong idiin. Bakit? Ano bang nagawa kong mali? Bakit kailangan mangyari ito sa akin? ginawa ko lang naman ang lahat ng ito dahil gusto mo akong agawan sa pwesto bilang tagapagmana. Ikaw nga pala talaga ang may gawa nito. Masyadong malaki ang utang na loob ko kay Pamilyang Lan. Gusto ko lang suklian ang kabutihan ni Pamilyang Lan. Wala akong intensyong agawin ang pwesto niya bilang tagapagmana. Hoy Kexin, huwag ka na ditong magkunwari pa. Kung hindi mo lang nanganib ang posisyon ng kuya ko, hindi namin gagawin ang mga bagay na ito. Kung may dapat ka mang sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa paghangad ng mga bagay na hindi naman para sa'yo. Puro kayo kasinungalingan. Napakahusay ni Kexin. Matagal nang sinabi ni Lolo Lan na ang posisyon ay para sa kung sino ang mas karapat-dapat. At sadyang kwalipikado si Kexin na maging tagapagmana. Hindi na sapat na kinakainggitan niyo siya, bakit kailangan niyo pa siyang gawan ng masamang plano? Manahimik ka nga. Hamak ka lang na isang mahirap. Ang tungkol sa Pamilyang Lan namin ay wala kang pakialam.
Bakit bawal akong magsalita? Hindi ba't balak nyo rin akong pagbintangan ngayong araw at paalisin ako? Kaya usapin ko rin ito. Ngayong malinaw na ang lahat at lumabas na ang katotohanan, ang mga nagpalit ng Purple Sand Teapot ay sina Lan Wendong at Lan Yu. Lolo Lan, pakiusap po, bigyan nyo ng katarungan si Kexin. Ikaw na mahirap. Masyadong madami ang sinasabi mo. Anong gulo ito? May respeto pa ba kayo sa akin bilang nakatatanda? Lan Wendong, Lan Yu, pinalitan ninyo ang Purple Sand Teapot, pinagbintangan si Kexin, at pinalikuran ang sarili ninyong kadugo. Aminin niyo ang kasalanan niyo at lumuhod kayo. Lolo, hindi ko kapatid ang Kexin na iyan. Mayroon bang kapatid na ganoon kung itrato ang kapatid niya? Wala kaming ginagawang masama. Suwail, ano bang pinagsasabi mo? Pare-pareho kayong nasa listahan ng pamilya. Magkadugo kayong magkakapatid. Hindi pa rin kayo nagsisisi. Lumuhod kayo. Papa, hindi naman sinasadya ni Wendong. Huwag na po kayong magalit. Wendong, Xiaoyu, bilisan nyo at lumuhod para humingi ng tawad kay Lolo. Lolo, hindi po namin sinasadyang galitin kayo. Opo, Lolo. Talagang hindi po namin sinasadya. Kami po ay nakikipagbiruan lang naman kami kay Kexin. Nagbibiro? Paalisin nyo na nga si Kexin sa pamilyang ito, pagkatapos sasabihin yung biro lang yon? Tumahimik ka. Problema ito ng pamilyang Lan. Wala kang karapatang makisawsaw. Tama na. Tumahimik ka rin. Tingnan mo kung paano mo pinalaki ang iyong anak. Sinira niyo ang selebrasyon ng kaarawan ko. Papa, kasalanan ko po. Paniguradong tuturuan ko sila ng leksyon mamaya. Huwag na po kayong magalit. Hindi po maganda ang kalusugan nyo. Baka po sumama ang pakiramdam nyo sa galit. Pinapatawad ko na kayo sa pagkakataong ito. Tumayo na kayo. Yung napatunayan na natin na inosente si Kexin, ayon sa pustahan, kayong dalawa, hindi ba dapat nyo nang tuparin ang usapan? Anong pustahan? Kailan ba kami nakipagpustahan? Bakit parang nakalimutan nyo na agad? Kakagkasundo lang natin na kapag napatunayang inosente si Kexin, luluhod kayong dalawa para humingi ng tawad kay Kexin. Ngayon, gagawin nyo ba ang pagiging traitor at mga taong walang isang salita? Hamak na dukha ka lang na extra. Sino ang tinatawag mong traitor? Hoy, Dukha. Nagbibiro lang kami kanina. Masyado ka namang seryoso. Di ka ba marunong makisama? Lolo Lan, ang mga traidor at taong hindi marunong tumupad sa usapan, kapag kumalat ito sa labas, siguradong masisira ang dangal ng pamilyang Lan. Li Xiangyang, tigilan mo ang panggagatong dito para paghingiin ng tawad ang mga anak ko sa inyo. Sino ba sa tingin mo? Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi iyan mangyayari. Nay, anak niyo rin po ako. Hindi naman kita tunay na anak, hindi ka kabilang sa amin. Magsitahimik kayong lahat. Puro kayo away. Hindi ba kayo nahihiya? Dahil nakapagkasundo na, ang turo ng pamilyang Lan, ay ang pagkakaroon ng isang salita. Lan Wendong, Lan Yu, humingi kayo ng tawad kay Kexin. Lolo, ako ang panganay na anak ng pamilyang Lan. Kapag humingi ako ng paumanhin sa kanila at kumalat ang balitang ito, hindi ba mawawalan tayo ng dangal? Tama po siya, Papa. Hindi naman ito ganoon kalaking problema. Siguro ay palampasin na lang natin ito. Hindi ito pwedeng palampasin lang. Kung hindi napatunayan ni Kexin ang kanyang sarili ngayong araw, magiging mabait din ba kayo? At hahayaan na lang si Kexin? Manahimik ka. Usapin ito ng pamilyang Lan. Anong karapatan mong makialam dito? Kexin, pagsabihan mo nga ang bodyguard mo. Hayaan mo na, Li Xiangyang. Huwag ka nang magsalita. Sanay na rin naman ako. Kexin, malinaw na ikaw ang dehado rito. Pinapaasikaso lang natin na humingi ng tawad ang totoong may sala sa iyo. Master Lan, apo nyo rin po si Kexin? Hahayaan nyo na lang ba ang inyong apo na apihin ng ganito si Kexin? Isa ka lang namang tagalabas. Anong karapatan mong magsalita rito at magsimula pa ng gulo sa pamilya namin? Tama na. Kailangang harapin ang resulta ng pagkatalo. Lan Wendong, Lan Yu, humingi kayo ng paumanhin kay Kexin. Sino mang hindi makinig sa akin, umalis sa handaang ito. Anak, sige na, humingi ka na ng tawad. Huwag mo nang galitin ang lolo mo. Sige, paumanhin lang naman, di ba? Hihingi na ako ng paumanhin. Kexin, patawad po. Patawad. Ngayon okay na ba? Kexin, magkakapamilya tayong lahat. Dahil humingi na ng paumanhin sina Lan Wendong, huwag ka na sanang magalit.
Lolo, susunod po ako sa inyo. Birthday niyo naman po ngayon, ayoko rin po kayong malungkot. Wow, sige, sige. Nagustuhan ko ito. Mabuti naman kung gusto niyo. Umupo kayo. Maupo kayong lahat. Asawa, hindi ito pwedeng palagpasin lang ng ganito. Huwag ka nang magsalita, kung hindi ay lumabas ka. Pero, Pa, maligayang kaarawan po. Tikman nyo ang espesyal sa shop na ito. Ang pata. Oh, ha ha ha. Li Xiangyang, napakasama mong tao. Habang natutulog ako, nagawa mo pang humamak sa akin. Mrs. ko, tingnan mo, matagal na rin tayong magkasama. Bakit ayaw mo akong pahalik man lang? Isa pa, nagsasama na tayo sa iisang kama? Tunay na mag-asawa na tayo. Si Young Master Leng? Bakit siya tumatawag sa akin? Ang bunsong anak ng pamilyang Leng Family of Long City? Hindi ba't isa siyang kriminal? Hello po, Young Master Leng. Kexin, narinig ko, na presidente ka na pala ng Tianxing Group. May hawak akong lupa sa Nanxing Development Zone. Baka gusto mong makipagkita para uminom at pag-usapan natin ang pagtutulungan sa proyektong ito? Nakuha niyo po ang proyekto sa Nancheng? Iyon ang hinahangad ng lahat ng pamilya sa Long City sa ngayon? Bibigyan niyo ba talaga ako ng pagkakataon? Oo naman. 2:00 ng hapon. Pumunta ka rito at pag-usapan nating mabuti ito. Sige po, pupunta po ako riyan. Mrs. ko, ang Young Master Leng na iyan, hindi ba't masamang tao yan sa Long City? Sabi mo ba ay gusto mo ang lupang iyon sa Nancheng? Kahit isang buong isla pa, kaya kong ibigay sa iyo iyan. Li Xiangyang, ikaw. Tumigil ka na nga sa mga pinagsasabi mo tungkol sa isla at lupa. May gagawin pa ako. Ayokong makinig sa pagyayabang mo. Magtiwala ka sa akin, okay? Umalis ka na, sige na. Teka lang, Mrs. ko. Teka lang! Ay, asawa ko. Asawa ko, kapag may problema ka, kailangan mo akong tawagin. Pupunta ako doon para sa negosyo. Hindi para kumain? Anong silbi kung tatawagin kita? Naku auntie, hindi ko alam kung saan pinulot ni Sister Kexin ang basura na ito. Talagang nakakahiya. Isa itong kamalasan sa pamilya natin. Ang magkaroon ng kamag-anak na gaya niyo si Kexin. Iyon ang tunay na kamalasan. Ikaw, Hello, Yeshu? Paimbestigahan mo ang tungkol sa pamilya Leng ni Long City. Bakit nandito si Young Master Feng? Dahil nandito ang lalaking iyan, siguradong walang magandang mangyayari. Mukhang kailangan kong maging maingat. Young Master Leng, nandito ako ngayon para pag-usapan ang tungkol sa pagsasagawa ng proyekto sa Chengnan. Haha, Kexin. Huwag ka namang mahiya sa akin, okay? Pagkatapos ng lahat, magkaklase naman tayo noong kolehiyo. Nabalitaan ko, nakipag-away ka raw sa pamilya mo kamakailan. Dahil lang sa gusto mong magpakasal sa isang basurerong lalaki? Hahaha, Young Master Leng, testigo ako. Sa nangyaring yan, pamilyang Lan ay malapit sa aming si pamilyang Feng. Narinig ko pa nga, si Kexin ay nakahanap ng isang hamak na ekstra kamakailan. Haha, at papatira pa ito sa bahay ng pamilyang Lan. Muntik na ngang atakihin ang matandang si Lan. Kexin, ang lupain na yon sa Nancheng. Gusto mo ba? Young Master Leng, ano ba talaga ang pakay mo? Ang lupain ito, doon sa Long City, ay napakaganda ng pwesto. Kapag nakuha natin yan, siguradong malaki ang kikitain natin sa loob ng 3 taon. Napakalakas ng impluensya ng pamilya Leng namin. Kung papayag kang makipagtulungan sa akin, bakit hindi tayo magsanib puwersa ang mga Leng at Lan para makuha ang lupain ito? Kung gusto mo ng kompetisyon, labanan tayo ng harap-harapan. Bakit ka gumagawa ng kung ano-anong maduduming laro sa likod ko? Ano ba talagang nangyayari? Hindi mo ba alam kung bakit? Gaano ba kalakas ang pamilyang Lan nyo? May karapatan ba kayong makipagsabayan sa pamilya Leng namin? Totoo yon, Kexin. Sa tingin ko, mas mabuting makipagtulungan ka na lang sa Young Master Leng. Kapag nakuha nyo ang lupang iyon, para sa inyo, sa pamilyang Lan, ay puro benepisyo lang at walang lugi. Ano ang kondisyon? Para sa aming sa pamilyang Lan, sa pakikipagtulungan sa inyong sa pamilya Leng, ano ba ang mga kondisyon? Haha,
Pakasalan mo ako. Ikaw, nananaginip ka ng gising. Mayroon na akong ibang nagugustuhan. Yang Master Leng, pagdating sa pag-uusap ng negosyo, katapatan ang mahalaga. Sa ginagawa niyong iyan, parang wala kayong katapatan, kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Talagang hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Bitawan mo ako. Ngayon, gagamitin ko ang lugar na ito para mapaamo ka. Ano ngayon ang magagawa mo? Sige, hindi ko na muna guguluhin ang kasiyahan ni Young Master Leng. Good luck po sa inyo, Young Master Leng. Bitawan mo ako. Kahit sumigaw ka pa, walang makikinig sa iyo. Bitawan niyo ako. Li Xiangyang, walang hiya ka, nasaan ka ba? Mahal, asawa ko, anong nangyari sa iyo? Papunta na ako agad. Kahit sino pa ang dumating para pigilan ako ngayon, walang makakaawat sa akin. Bakit ka pa nagpapanggap ng ganyan? Kung ang isang pulubing basurero nga ay nakuha kang galawin, bakit naman hindi ako pwede? Bitawan mo ako kapag dumating si Li Xiangyang. Subukan mong saktan ako kahit kaunti ngayon, paniguradong pagbabayarin ka niya. Ang pamilya Leng namin sa Long City ay isang kilalang pamilya. Ano naman ang magagawa ng isang estrangherong katulad niya laban sa akin? Kexin, maging matalino ka. Pagsilbihan mo ako ng maayos ngayon. Ayusin mo ang iyong ugali. Walang silbi, alam mo ba kung nasaan ka? Yang hamak na pamilya Leng lang ba ang ipinagmamalaki mo? Bakit ka nandito? Hindi ko akalaing ang palaban kong asawa ay may mahinhin din palang panig. Narito siyempre ako para protektahan ang asawa ko. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, tawagan mo ako kapag may panganib? Bodyguard mo kaya ako? Kaya dapat lang nailigtas kita. Li Xiangyang, maraming salamat ha. Mukhang ikaw at silang Kexin ay pangalan lang ang pagiging mag-asawa. Hindi nga nagkamali na siya ang pinakamaganda sa Jiangcheng. Ngayon ay pag-aari ko na siya. Naglakas loob kang hawakan ng babae ko. Pagbabayarin kita. Li Xiangyang, itigil mo na ang pagsuntok. Huwag mo na siyang tapusin. Huwag mong dumiin ang mga kamay ng lalaki ko. Lan Kexin, walang hiya ka. Marumi na ang pagkatao mo. Ngayon ay takot ka pang madumihan. Young Master Leng, maraming taon mo na akong hinahabol. Wala kang ibang ginawa kundi gumastos at sirain ang puri ko. May isip ka ba talaga? Talagang ikaw ang babaeng nagustuhan ko, matapang at matalino at hindi mapili sa maliliit na bagay. Kung may nangyari man sa amin, wala ka na doon, hindi ba? Paanong mawawala ng pakialam? Asawa kita. Hay nako, tara na nga. Sinasabi ko sa'yo, talagang pinaligaya ko siya. Wala kang ang kakayahan, pero nangangarap ka pa rin gawin ang mga bagay na iyon? Lan Kexin, sinasabi ko sa'yo, magiging akin ka rin balang araw. Asawa ko, mauna ka na muna sa bahay dahil may aasikasuhin pa ako. Wala kang ang trabaho, ano naman ang aasikasuhin mo? Hay, hindi ba't pinarusahan natin si Young Master Leng kanina? Babalikan ko lang para ayusin ang gulo doon. Ikinahihiya mo lang ako. Hello, Yeshu? Tulungan mo akong parusahan ng ilang tao? Ayaw kong marumihan ng mga kamay ko. Lintik na yan. Saan ba nanggaling ang bastos na lalaking iyon? Nagawa niya pa akong hamakin. Naghahanap talaga siya ng gulo. Kumalam ka muna. Kumalam ka. Tutulungan kita sa iyong paghihiganti. Sa susunod na makita ko uli ang lalaking iyon, talagang matitikman niya ang bagsik ko. Naghahanap siya ng sakit ng katawan. Bakit nandito ka na naman? Yeshu, turuan mo sila ng leksyon. Masunod po. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko ay isa sa mga tagapagmana ng 4 na makapangyarihang pamilya ng Dragon City. Wala kaming paki sa tatay mo. Ang nasa harap mo ay walang iba kundi ang dakilang Lord Supreme Palace. Wala man lang kayong karapatang maging tagasilbi ng ating Lord at nangahas pa kayong agawin ng kanyang babae. Siya pala ang kinatatakutang Lord. Dakilang Lord, nakikiusap po ako. Huwag niyo na po kaming patulan. Parusahan niyo na lang ako sa ibang paraan. Huwag lang ang buhay ko. Mahal na Lord. Mahal na Lord, ako. Nagkamali po ako. Totoong nagsisisi na ako. Dakilang Lord, patawarin niyo po ako. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Yeshu, pagbayarin sila at itapon sa South Territory para magtrabaho bilang laborer. Masunod po. Yeshu, ang proyekto sa South City, siguraduhin mong maiibigay ito sa asawa ko bago sumapit ang gabi. Opo, aayusin ko po agad. Huwag kang tumakbo. Madam, sumama na po kayo sa akin pabalik.
Ano to? Anong ginagawa nyo? Tulungan mo ako? Lahat sila ay masasamang tao. Pinapayuhan kita na huwag ka nang makialam sa amin. Nananakit kayo ng babae? Makikialam talaga ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Siguro ay dahil lang ito sa dami ng nainom ko. Ihahatid na kita sa bahay nyo. Sige na. Alam ko namang nagkukunwari ka lang na lasing. Hindi ko alam kung sino ka talaga. Pero ayaw ko ring masangkot sa kahit anong gulo. Hoy! Anong pangalan mo? Mahalaga pa ba yan? Kahit papaano, hindi na tayo magkikita muli. Ako si Jiang Shui. Hoy! Lalaki ka ba talaga? Sa pagkakakita mo sa akin, wala ka man lang bang naramdaman? Dapat ba kitang tawaging binibining Jiang Shui? O ginang Jiang Shui ba? Sasabihin ko sa iyo, ang mga babaeng humahabol sa akin ay nakapila mula Beicheng hanggang Long City. Para naman sa iyo, hindi kita kailangan. At isa pa, mayroon na akong babae. Gusto kitang kunin bilang bodyguard ko. Humanap ka na lang ng iba. Ikaw. Li Xiangyang, kilala kita. Ikaw ang fiancé ni Pamilyang Lan at Lan Kexin. Sa Pamilyang Lan na iyan, anong klaseng matinong babae ang mapapalaki niya? Kung ano man ang ibinigay sa iyo ni Lan Kexin, kaya ko rin iyong ibigay sa iyo. Hindi ko iyan kailangan. Ikaw. Ano? Magkukunwari ka na naman bang lasing para sunggaban ako? Bakit? Papayag ka ba? Talaga bang wala ka nang ibibigay na kahit kaunting pagkakataon sa akin? Jiang Shui, alam ko ang iniisip mo. Huwag mo na akong balakin pangakitin. Xiangyang, bakit mo naman nasasabi iyan sa akin? Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, pakiramdaman mo ang tibok ng puso ko para malaman mo. Li Xiangyang, talaga bang hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon? Sa ganitong paraan, binibigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon. Jiang Shui, imposible ang gusto mo. Mahal na mahal ko ang asawa ko, hindi ko siya iiwan. Kung wala ka na namang sasabihin, una na ako. Xiangyang, dahan-dahan lang, hindi na kita maabutan. Aray! Anong nangyari? Bakit ka ba kasi nagmamadali? Hoy! Bakit ka nakatunganga dyan? Gusto lang naman kitang habulin. Bakit ba ang bilis mong tumakbo? Bakit mo ba ako hinahabol? May sakit ka ba sa utak? Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. At lagi kong pinapahalagahan ang mga taong tumutulong sa akin. Jiang Shui, alam ko ang iniisip mo, ngunit hinding-hindi magiging tayo. Xiangyang, nagkakamali ka talaga ng akala sa akin. Gusto lang kitang pasalamatan sa pagligtas mo sa akin. Matagal na kasing walang nagmalasakit sa akin ng ganito. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Hindi ako makalakad ngayon, at medyo natatakot ako. Ano? Sige na, pakiusap. Hindi na talaga ako makahakbang. Matitiis mo ba na makitang apihin ako ng iba? Kung ganoon, tawagan mo ang pamilya mo, pautos mo silang sunduin ka rito. Mag-isa na lang ako sa buhay. Walang ibang makakatulong sa akin. Paano naman ang mga kaibigan mo? Wala akong kasama sa buhay. Wala akong kahit isang kaibigan. Huwag na itong mauulit. Sige po, pangako, huling beses na ito. Kaya mo bang lumakad ng mag-isa? Aray, hindi na. Hindi ko na kayang maglakad. Kung ganoon, ihahatid kita sa ospital. Pagkatapos, kapag maayos ka na bukas, umuwi ka na mag-isa. Wag na, umuwi na lang tayo. Lagyan na lang natin ng yelo. At siguradong gagaling din ito bukas ng umaga. Sige, kung iyan ang gusto mo. Aray ko po. Hindi ko na talaga kaya. Ano na namang nangyari? Masyadong masakit. Hindi mo naman kasi ako inaalalayan ng maayos. Ayoko na maglakad. Kung ganoon,
Ipatong mo na lang ang isa mong kamay sa balikat ko, tapos lumundag-lundag ka na lang gamit ang kabilang paa. Nasaktan na nga ako ng ganito, tapos gusto mo pa. Huwag na lang, umalis ka na, ako na lang ang uuwi ng mag-isa. Sige, Uy, talagang titiisin mong iwan ako rito? hoy, ano bang ginagawa mo? Sige, umalis ka na, hayaan mo na lang akong masaktan dito mag-isa. Sige, maiwan ka rito mag-isa sa buong gabi. Bakit ba ang sama mong tumingin sa tao? Nakikita mo na ngang ganito ang lagay ko. Wala ka man lang bang awa? Paano naman kita inapi? Wala akong pakialam? Wala akong pakialam. Talagang inaapi mo ako. Oh, ano bang gusto mong gawin ko? Gusto kong buhatin mo ako sa likod mo paakyat. Jiang Shue, huwag kang sumobra. Bakit? Sobra ba ang ginagawa ko? Hindi ko na kayang maglakad. Masakit na ang mga paa ko. Sige na nga. Bubuhatin kita pa uwi, pero huwag ka nang umasa ng kahit ano pa. Sige, pangako. Sige na, sakay na. Xiangyang, bakit ang pula ng mukha mo? Siguro noong binubuhat mo ako, nadikit tayo sa isa't isa? Ikaw, kung ano-ano ang sinasabi mo. Hello, wifey? Lumabas ako para makipagkita sa kaibigan. Nasa daan na ako, pauwi na ako. Sige po. Bakit hindi mo sinasabi ang totoo sa asawa mo? Baka naman, nakukonsensya ka o natatakot na mahuli ka niya. Ano bang pinagsasabi mo? Hoy, Li Xiangyang. Wifey, nandito na ako. Saan ka nang galing? Bakit gabi ka na nakauwi? May pinuntahan lang akong matagal nang hindi nakikitang kaibigan. Lalaki ba o babae? Siyempre, lalaki. Wala naman akong mga kaibigang babae. Li Xiangyang, bago ka umuwi sa hapon, pwede bang alisin mo muna ang masamang amoy sa katawan mo? At huwag mong dalhin iyan sa loob ng bahay ko. Hindi? Wifey, ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagmamangmaangan ka pa. Ipaliwanag mo kung bakit may masamang amoy ang katawan mo. Hay, makinig ka sa paliwanag ko. Wifey, hindi gaya ng iniisip mo ang nangyari. Sige, ano ang paliwanag mo? Kasi, noong araw na iyon, ay naku, ano kasi? Li Xiangyang, hindi ko akalaing ganyang klase kang tao. Talagang walang maaasahang matino sa mga lalaki. Asawa ko, pakiusap, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong gagawing bagay na makakasama sa iyo. Sige na. Hindi naman tayo tunay na mag-asawa at wala rin akong pakialam sa ginagawa mo. Pero sa susunod na gagawin mo ang ganoong bagay, pwede bang huwag ka nang umuwi? Para hindi ko na kailangang linisin ang masangsang na amoy mo. Asawa ko, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako gagawa ng kahit anong masama laban sa iyo. Aaminin ko, ngayong araw, ay nakipagkita ako sa isang babae. Pero siya ang nagbalita sa akin noong kinuha ka ng masamang tao, pinasalamatan ko lang siya. Kaya naman pala, nakipagkita ka sa taong nagligtas sa buhay ko. Oo, asawa ko. Ipinapangako ko, wala akong gagawin kahit anong bagay na ikakasama mo. Totoo ba? Iyon lang talaga? Totoo. Asawa ko, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Wala akong itatago sa iyo. Sige, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Salamat. Asawa ko, tumingin ka, medyo gabi na rin. Maglinis ka na at matulog. Pwede na ba akong matulog sa kama gabi na ito? Oo. Li Xiangyang, pwede bang hugasang maigi muna ang amoy na iyan sa katawan mo? At pagkatapos ay maliligo rin ako? Sige, maliligo na ako agad. Li Xiangyang, siguro, panahon na para tanggapin ka? At tuluyang ibigay ang sarili ko sa iyo. Asawa ko, tapos na akong maligo. Ay, pwede mo ba akong alalayan papunta doon? Parang wala na akong lakas eh.
Nagsasabing sinta ba talaga sa akin ang asawa ko? Anong nangyayari? Mukhang magiging totoo na ang ugnayan natin ngayong gabi. Lumabas ka muna. Huwag kang sumilip. Nagbigay na siya ng senyales? Kung hindi pa ako kikilos, magmumukha na akong tanga. Kahit pa pinaglalaruan niya lang ako, ayos lang. Ang malala lang naman, mapagalitan na naman ako. Li Xiangyang, sa susunod, ipinapaubaya ko na ang sarili ko sa iyo. Bakit ka pa nakatayo riyan? Bakit hindi mo pa ako buhatin papasok? Ikaw, patayin mo muna ang ilaw. Ano pang hinihintay mo? Nag-toothbrush ka na ba? Hindi pa. Huwag na huwag kang kakabahan. Lalaki ka at hindi ka dapat madaig ng kaba. Mahal, huwag ka nang magpanggap na tulog. Kung sa tabi ko ay mahimbing pa rin ang tulog mo, ay sa iyo na isusunod ang apelido ng magiging mga anak ko. Ah, Li Xiangyang, bakit ka natutulog ng walang suot na damit? Hoy, hindi. Ikaw na ang nagsabing matutulog ako, bakit pa ako magsusuot ng damit sa pagtulog? Ikaw, magbihis ka na agad. Mula ngayon, nang wala ang pahintulot ko, hindi ka pwedeng matulog dito sa kama. Hindi ba kagabi sabi mo gusto mong tabihan akong matulog? Hay, talagang napakahirap intindihin ng isip ng babae. Wife, anong problema? May problema ba sa kumpanya nyo? Anong ibig sabihin ng litratong ito? Litrato? Anong litrato? Patingin nga. Li Xiangyang, noong sinabi mong magpapanggap ka bilang fiancé ko, ano bang sinabi mo sa akin? Wife, hindi, makinig ka sa paliwanag ko. Ako, isang malaking pagkakamali lang ito. Maling akala? Nakita ko kayong dalawa na magkayakap. Tingin mo ba bulag ako? Asawa ko, patawad talaga. Hindi ko dapat niyakap ang ibang babae sa labas. Maniwala ka sa akin, hindi gaya ng iniisip mo ang nangyari. Yakapan pala ha? Sinabihan mo pa ako ng kasinungalingan kahapon na makikipagkita ka lang sa dati mong kaibigan? Ano ba ang tingin mo sa akin, Lan Kexin? Isang uto-uto? Asawa ko. Ako, patawad talaga. Huwag mo akong matawag-tawag na asawa. Nandidiri ako sa iyo. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Zhang Xue. Nagkataon lang na dumaan ako doon kahapon at nakita kong binabastos siya ng dalawang lalaki. Tumulong lang ako. Totoo? Wala kaming kahit ano. Ang asawa ko? Yumayakap sa ibang babae? Pagkatapos ay sasabihan mo akong huwag mag-isip ng masama? Li Xiangyang, ano bang tingin mo sa akin? Pero, saka sa palagay mo ba, kapag may nakita akong babaeng inaapi sa daan, hahayaan ko lang ba sila at hindi tutulungan? Ang husay mo talagang magsalita. Baka sa susunod ay sa kama mo na siya tinutulungan. Titingnan ko kung paano mo yan lulutasin. Asawa ko, bakit ko naman gagawin yon? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay ko, at ikaw lang ang kaisa-isang babae para sa akin. Ay naku, wifey, nagseselos ka ba? Huwag ka na kasing magselos. Ang ginawa ko lang talaga ay ang nararapat. Selos? Li Xiangyang, babalaan kita? Mula sa araw na ito, ikaw, Li Xiangyang, ay wala nang anumang ugnayan sa akin, kay Lan Kexin. Ngayon din, bilisan mo, at agad, na umalis ka sa ating pamilyang Lan. Pupunta na ako sa kumpanya ngayon, at huwag mo akong hahayaang makita kapag balik ko. Hoy, wifey.
Ha? Bakit pati ang pagtulong ko ay nauwi pa sa ganitong gulo? Hello, Jiang Shui? Hello? Yang. Nagsisisi ka na ba? Gusto mo na bang mapag-isa na tayong dalawa? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ngayon. Mabuting linawin mo ang namamagitan sa atin. Kapag naging dahilan ka para palayasin ako ng asawa ko sa bahay, hindi kita patatawarin. Hoy, Li Xiangyang, nasisiraan ka na ba ng bait? Wifey, ipinagluto kita ng sopas na manok. Bilis, inumin mo ito habang mainit pa. Bakit ka pa narito? Umalis ka na dito. Wifey, ako. Bakit? May bisita ba? Siya ba? Ang mayamang babaeng kinalolokohan mo? Hindi, asawa ko, ako. Bakit mo siya dinala dito sa bahay? Hindi ka malugod dito. Hindi kita hinahanap. Siya ang pakay ko. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Li Xiangyang, nagkasama na tayo sa isang silid. Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Hoy, huwag mo na dagdagan ng gulo, pwede ba? Walang namamagitan sa atin, at alam mo iyan. Kung gusto niyong magpakitang gilas, humanap kayo ng ibang lugar dahil hindi kayo welcome dito. Asawa ko, siya si Jiang Shui. Nandito siya para magpaliwanag tungkol sa litrato. Miss Lan, sa totoo lang, gusto ko talaga si Li Xiangyang. Gusto ko nga siyang mapabilang sa pamilya ng mga pamilyang Zhang. Zhang Shui, binabalaan kita sa akin na si Li Xiangyang ngayon. Ang mga bagay na ayaw ko na, maaaring itapon ko o tapusin. Pero hindi ko hahayaang maagaw ng iba. Asawa ko? Anong sinasabi mo? Ako ay mananatiling iyo habang buhay. Huwag kang makialam. Jiang Shui, kung wala ka ng kailangan, umalis ka na. Huwag mo kaming istorbohin sa aming tanghalian. Narinig mo ba? Umalis ka na. Hoy, Li Xiangyang, pinapunta mo ako rito. Tapos ngayon pinapaalis mo ako. Bakit ganyan ka sa akin? Huwag kang manggulo rito. Umalis ka na. Aalis na kung aalis. Lan Kexin, kahit na hindi ko nakuha si Li Xiangyang sa ngayon, maghintay ka lang. Sa mundong ito, walang lalaking hindi kayang makuha ni Jiang Shui. Hoy, napaka-ambisyosa mo talaga. Ako si Li Xiangyang, ang lalaking hindi mo makukuha habang buhay. Asawa ko, halika rito. Humigop ka muna ng sabaw ng manok. Tama na, may kailangan pa akong gawin. Asawa ko, pinatawad mo na ba ako? Maniwala ka sa akin, wala talaga kaming ugnayan ni Jiang Shui. Dapat lang, dahil alam kong hindi mo magagawa iyon. Ma, bakit po kayo nandito? Kexin, kahit na ipinagkatiwala sa iyo ng lolo ang pamamahala sa buong pamilyang Lan at Tianxing Group, hindi iyan sapat para abusuhin mo ang kapangyarihan mo. Hindi ka dapat basta-basta kumilos ng ganyan. Anong nangyari? Kami ni Wendong ay mga stockholder din ng Tianxing Group. Pero ngayon, tila hindi mo na yata kami iginagalang. Ma, ano po ba talaga ang nangyayari? Pwede po bang diretsuhin niyo na ako? Simula nang ilunsad ang proyektong pantulong sa mahihirap, ay puro na lang tayo lugi. Hindi mo ba naisip na kailangan mong managot sa aming mga shareholders? Ang layunin po ng proyektong ito ay para matulungan ng Nancheng na may problema sa trabaho. Dati, laging ang mga mayayaman lang ang tinutulungan ng He Group, pero maliit na bahagi lang sila ng populasyon. Dapat ay ituon natin ang pansin sa pangangailangan ng nakararami. Nakararami? Ang mga mahihirap na taong iyan na wala namang pera, iyan ba ang sinasabi mong pagkakataon sa negosyo? Ang Land Group natin ay palaging nagsisilbi sa mga mayayaman at tanyag na tao. Bakit mo ba gustong gawin ang kabaliktaran? Ma, para po ba sa inyo, hindi nararapat ang mga mahihirap na magkaroon ng maayos na buhay? Kailangan ba talagang uriin ng mga tao base sa antas nila sa buhay? Langkeksin, kung magpapatuloy ka pa rin sa gusto mo, wala kaming ibang pagpipilian, kundi ang magpatawag ng board meeting para tanggalin ka sa posisyon. Tara na. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa iyo. Bakit? Bakit kailangan gawin ito sa akin ng sarili kong ina? Anak niya rin naman ako, pero ang anak na lalaki lang niya ang lagi niyang iniisip at hindi niya kailanman inintindi ang nararamdaman ko. Hi, wife, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, kahit ano pang mangyari, nandito lang ako para protektahan ka. Ikaw! Huwag na lang. Li Xiangyang, umalis ka na. Wala akong posisyon sa pamilyang Lan, at kapag sumama ka sa pamilya namin, tiyak na may hahamak din sa iyo. Wife, huwag kang ganyan. May kakayahan akong pasayahin ka at protektahan ka, magtiwala ka sa akin. Huwag na lang. Sasabihin ko na kay Lolo ngayon na hindi na ako magmamana. Li Xiangyang, nakapag-isip na ako. Tingin ko naman ay, mabuti kang tao, kaya mamuhay na lang tayo bilang mga ordinaryong tao. Wife, ikaw. Hay nako, wag na nating pag-usapan, lumabas ka na muna. Gagawa na ako ngayon ng resignation letter at ng kasunduan para ilipat ang mga stocks. Panginoon, Tama na yan. Ang ugali mong ito na basta-basta na lang lumuluhod, kailan mo ba mababago?
Ako. Magbigay ka na ng utos ngayon din? Sa pangalan ng Supreme Palace, bilhin ang pamilyang Lan. Gusto kong ang asawa kong si Kexin ang maging may-ari ng pamilyang Lan at lahat ng mga masasamang bagay na ginawa ni Lan Wendong ay ilantad ninyong lahat. Masusunod po. Hello po, Lolo May. Mahalaga po sana akong sasabihin sa inyo, kaya... Kexin, inuutusan kita ngayon din na bumalik agad sa pamilyang Lan. Lolo? Hello, Lolo? Lolo? Ang pamilyang Lan? Hayaan na lang nating si Wendong ang magmana. Pagod na ako. Kalokohan po ito. Ang kapatid mo na si Wendong, anong kakayahan ang mayroon siya para pamahalaan ang pamilyang Lan? Lolo, kayo po. Paano niyo pong nasabing wala akong kakayahan? Kung iisipin, natalo ko rin naman ang record ng pamilyang Lan natin dati. Totoo yun, Dad. Si Wendong ay tunay niyo pa ring apo? Bakit niyo po ito sinasabi tungkol sa kaniya? Ang walang kwentang apo na ito, muntik nang mapahamak ang pamilyang Lan dahil sa kaniya. Lolo, huwag niyo po akong pagbintangan. Lolo, huwag niyo rin pong pagsalitaan ng ganyan si Brother Wendong. Kung wala ang Brother Wendong sa pamilyang Lan natin, siguradong matagal na itong bumagsak. Hindi ba? Lolo, posible bang kung hindi niyo sa akin ipagkakatiwala ang pamilyang Lan, ay ibibigay niyo ito kay Kexin? Lolo, tingnan niyo po si Sister Kexin. Kung nagpakasal sana siya sa anak ng isang Long City na bilyonaryo, ay ayos lang sana, kaso nakahanap siya ng isang taong grasa, talagang kahiya-hiya para sa pamilyang Lan natin. Mga tauhan, ihanda ang parusa ng pamilya. Lolo, ano po ang ginagawa ninyo? Tunay niyo po akong apo. Lolo? Kayo po? Tay, anong ginagawa niyo? Nawawala na ba kayo sa sarili? Asawa, sinabi ko sa iyo na ako ang magiging pinakamalakas mong sandigan. Ano ang nangyayari? Lolo? Ako. Kexin, ikaw ang paborito kong apo. Ngayon, formal kitang itinatalaga bilang ulo ng pamilyang Lan. Lolo, ako ang panganay na lalaki sa pamilyang Lan. Tama siya, Pa? Si Wendong, na aking anak. Siya ang tunay na panganay ng pamilyang Lan. Isang babae lang si Kexin. Ano ang karapatan niyang humawak ng ganoong kalaking responsibilidad? Nabili na ng Supreme Palace ang pamilyang Lan. Mula ngayon, ang pamilyang Lan na ang magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Longcheng. Isang babae lang itong si Kexin, anong karapatan niya? Natanggapin ang mabigat na tungkuling ito? Nabili na ng Supreme Palace ang pamilyang Lan. Mula ngayon, ang pamilyang Lan na ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Long City. Totoo ba iyon? Lolo, napakagandang balita niyan. Mismong ang Panginoon ng Supreme Palace ang pumili kay Kexin bilang bagong pinuno ng ating pamilyang Lan. Ano? Pinili talaga ako ng kagalang-galang na Panginoon para mamuno sa pamilyang Lan? Baka may pagkakamali rito, Lolo. Dapat ang maging pinuno ng pamilyang Lan ay ako, di ba? Sige na, tapusin na natin. Itong seremonya... Hayop ka, Li Xiangyang. Wala kang karapatang magsalita rito. Umalis ka rito. Lapastangan. Ang kaharap mo ngayon ay ang Panginoon ng Supreme Palace. Ano? Siya ang Panginoon? Ang Panginoon ng Supreme Palace? Lumuhod ka. Pa, Panginoon? Patawad po, nagkamali ako. Ano? Siya ang dakilang Panginoon? Ang dakilang Panginoon na si Supreme Palace? Lumuhod ka. Dakilang Panginoon. Patawad po, nagkamali ako. Li Xiangyang? Ikaw? Lolo Lan, sa tingin ko ay malakas pa naman si Wendong. Nagpaplano rin si Supreme Palace na magpatayo ng isang palasyo ngayon. Hayaang tumulong siya doon sa construction site. Magandang ideya iyan. Ha? Sa construction site? Ha? Pero... Li Xiangyang? Ikaw? Ba talaga ang dakilang Panginoon na si Supreme Palace? Wife, kahit ano pa ang estado ko, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman magbabago.